Madalas, sa sobrang kahirapan ng buhay na ating nararanasan, kaya nakakagawa tayo ng mga bagay na labag sa ating kalooban. Masarap lang din mangarap, lalo na kung suswertehin na matupad mo yun. Ano ang kaya mong gawin para sa isang pangarap? Hahamakin mo ba ang lahat matupad lang ito? Isa ako sa taga-subaybay mo sa iyong channel, Kabanong. Hindi ko na po sasabihin kung saan ako eksaktong nakatira para na rin maprotektahan ko ang aking sarili. Itago mo na lang po ko sa pangalang Aiko. Kabanong, kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Kung bago ka pa lang sa ating channel, kung maaari pindutin nyo ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag meron tayong mga bagong videos. Huwag nyo rin pong kalimutan na mag-comment at pindutin rin ang like button. Napakalaking tulong po ito para sa ating channel kung gagawin nyo po ang bagay na ito. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Bakit bis na bis ka yata, anak? Gabi na. Huwag mo sabihin na lalabas ka pa sa ganitong oras ng gabi. Opo, Nay. Pupunta lang po ako sa birthday ng isang kaibigan ko. Aba, parang napapansin ko na napapadalas na ang pag-alis mo lalo na sa gabi Naiinip din po kasi ako dito sa bahay, Nay. Bakit hindi ka nalang maghanap ng trabaho para may pinagkakaabalan ka kahit papano? Hindi ko naman kasi malaman sa'yo kung bakit ka umalis sa dati mong trabaho Tapos ngayon naiinip ka. Nagsasawa na po kasi ako sa trabaho ko sa mall Araw-araw na lang na maghapong nakatayo. Ang dami pang intrimitida at masusungit na customers. Akala mo kung sino mga mayayaman. O siya, sige. Mag-iingat ka na lang ngayon sa lakad mo Huwag ka na lang magpapaabot ng hating gabi. Alam mo naman ang tatay mo. Mag-aalala na naman yun sa'yo. Nasa na po ba si tatay? Pansin ko, ginagabi na rin siya ng pag-uwi Ay nako, lagi kasing may overtime ang tatay mo sa trabaho. Ayos na rin yun para kahit papano medyo malaki-laki ang sinasahod niya. Nakita mo naman na mahal na ang mga bilihin. Hindi naman kagaya nung araw na napakabura ng mga bigas, isda at karne. Ngayon, kulang pa ang isang araw na sahod ng tatay mo para makakain tayo ng masasarap. Hayaan mo, Nay. Kapag nakapag-asawa ko ng lalaking mayaman, hindi na tayo maghihirap. Aalis na rin tayo sa masikip, magulo at pangit na lugar na ito. Ayan ka na naman sa pangarap mo Hindi naman sa hinahadlangan kita, anak Pero ayaw ko lang na magaya ka sa mga anak ng kapitbahay natin na ibinubugaw ang sarili sa mga foreigner at mayayamang matatanda dyan para lamang umangat sa buhay. Ang importante pa rin ay ang sarili mong kaligayahan. Hindi naman ako gagaya sa kanila, Nay. May iba akong paraan para makamit ko ang pangarap ko. O sige na po, aalis na po ako't baka hinihintay na rin ako ng mga kaibigan ko. O sige anak, mag-iingat ka Paglabas ko ng bahay, Kabanong, nadaanan ko ang mga tambay na kung tawagin sa aming barangay, mga sunog baga at sunog atay. Sunog baga kasi wala silang ginawa kundi humit-hit buga ng sigarilyo sa magapon. Sunog atay dahil halos araw-gabi ay wala ring ibang inaatupag kundi lumaklak ng alak. Sila yung mga tambay na malalakas ang loob na manggulo at makipag-away sa tindera kapag hindi sila pinapautang ng alak at sigarilyo. Hindi ako tumitingin sa mga tambay noong dumaan ako sa gilid nila hanggang sa narinig ko na may sumipol sa akin at tinawag akong sexy. Hindi ko pa rin yung pinansin at diretso pa rin naglakad. Maya-maya ay naramdaman kong may lumapit sa akin at tinawakan ako sa braso. Ma, bastos kang hayop ka. Atiwan mo nga ako. Hindi ka ba yata naliligo tapos hahawakan mo ko? Ngumisi ng nakakaloko ang lalaking si Jepoy. Sinabi pa nito na nagpapakipo daw ako kahit na alam nito na may gusto ko sa kanya. Sa narinig ko, nandidilat ang mga mata kong tinitigan siya. Halos duruin ko ang tambay na si Jepoy na mukhang gusgusin. Tingin ko'y 1 linggo na niyang suot ang damit niya. Ha? Ang kapal ng mukha mo.
Kung mayaman ka, baka sakaling makagusto pa ako sa'yo. Saka pwede ba? Bago ka mag-ilusyon, maligo ka nga muna. Ang baho-baho mo. Biglang nawala ang nakakalokong ngiti ni Jepoy at napalitan ng kaseryosohan sa mukha nito. Hinila ko ang braso ko pero muli lang akong hinawakan nito. Sa pagkakataong yun, ramdam ko ang higpit at sakit sa pagkakahawak niya. Sabing bitiwan mo ko eh. Nanggugulo ka na naman ba, Jepoy? Sabay kaming napalingon sa lalaking nagsalita. Nakita namin ang kababata at kaibigan kong si Ruben na nakatayo sa likod namin. Nakapamulsa ito habang may nakapasak na sigarilyo sa bibig. Nahintakutan si Jepoy nang makita si Ruben. Parang napapaso ito na bintiwan ako at agad na humingi ng pasensya. Naging maamo rin ang mukha nito na akala mo ay asong nabahagang buntot. Hindi pa rin pala talaga kayo nadadala no? Binalaan ko na kayo na huwag kayo mambabastos ng kahit na sinong babae dito sa lugar natin. Kayo talaga Ano, okay ka lang ba, Aiko? Baling ni Ruben sa akin. Marahan naman akong tumango saka nagpatuloy na ako sa paglalakad. Saan ka pupunta? Sa birthday ni Glyza. Baka kailangan mo ng kasama. Wala naman akong gagawin ngayon Hindi na. Kaya ko naman kahit ako na lang. At saka baka mainip ka lang doon. Tsak na aabutin kami ng hating gabi o madaling araw sa inuman. Kaya nga sasamaan na kita Tsaka magkakilala naman kami ni Glyza. Alam ko, ilang beses mo na siyang binasted Napakamot sa ulo si Ruben. Natawa naman ako sa naging reaksyon niya. Para siyang bata na nahihiya at hindi alam ang gagawin at sasabihin. Bakit ba kasi nauso na ang babae na ang nangliligaw ngayon no? Baliktad na kasi ang mundo ngayon. Saka ayaw mo ba nun? Ikaw nang nililigawan? Doon nga ako nata-turn off sa kanya Tsaka hindi ko rin naman siya gusto. Masyado ka mapili. Kakapili mo matatapat ka sa bungi Ayos lang. Di pagagawan ko siya ng pustiso. Ay nako, ikaw talaga Diyan ka na nga. Uy, huwag mo kong iwan, sama ako. Hindi ko napigil si Ruben nang sumakay ako sa jeep, sumakay rin ito. Siya na ang nagpresentang magbayad para sa aming dalawa. Pagbaba namin ay tinahak na namin ang iskinita papunta sa bahay ni Glyza. Halos lahat ng nakakasalubong namin ay binabati ni Ruben. Parang ang dami mo namang kakilala dito. Medyo. Tambay kasi ako sa lugar nito nung nag-aaral pa ako ng high school Naisip ko, akala ko tatakbo ka ng konsehal o kaya kapitan dahil sa kakakaway mo sa mga nakakasalubong natin Tumawa ng malakas si Ruben saka sinabing sadya lang siyang palakaibigan kaya kahit saan siya pumunta marami siyang kakilala. Nang dumating na kami sa bahay ni Glyza ay panay ang tili nito habang papalapit sa akin. Hindi ko alam kung dahil ba sa akin kaya siya tumitili o dahil masaya siya dahil kasama ko at nakita niya si Ruben na matagal na niyang gusto. Huwag ka naman nagpapalata na masayang-masaya ka dahil nakita mo si Ruben. Ikaw talaga Mahinang tumawa si Glyza sa katawabi kay Ruben at kumapit sa braso nito. Tinanong pa ng babae kung kumain na ba ito. Ang lagdi talaga ng babaeng to. Ako ang bisita mo hindi yang si Ruben. Wisit ka talaga. Mas inasikaso mo pa yung isa kaysa sa akin Nang maupo kami ni Ruben sa sofa, ay hinainan kami ni Glyza ng lahat ng handa niya. Todo asikaso pa ito kay Ruben na kulang na lang ay subuan. Napairap ako dahil sa nararamdamang inis. Naglagay na ako ng pagkain sa plato, saka nagsimulang kumain habang si Glyza ay parang ahas na nakalingkis kay Ruben. Muntik pa akong masamid ang marinig kong sinabi ng kaibigan ko. Pwede ba bitiwan mo muna ako? Hindi kasi ako makakain na maayos Saka baka magalit ang girlfriend ko kapag nalaman niya na may dumidikit na ibang babae sa akin. Pinigilan kong matawa sa nakitang biglang pagbabago ng reaksyon ng mukha ni Glyza. Nang kanina ay todo ngiti ito, ngayon naman ay para itong sinakluban ng langit at lupa.
Nagulat si Glyza nang malaman na may girlfriend na pala si Ruben. Alam ko naman na kasinungalingan lang ang sinabi ni Ruben para dumistansya sa kanya si Glyza. Dahil napahiya, kaya naman nagpaalam si Glyza sa amin para istimahin ang iba niyang bisita. Nagpatuloy kami sa maganang pagkain ni Ruben. Nagsinungaling ka pa kay Glyza na may girlfriend ka, ha? Ang kulit naman kasi ng kaibigan mong yun eh. Anong magagawa mo ikaw ang tipo? Kahit ilang beses ko namang sabihin na hindi ko siya gusto, hindi pa rin siya tumitigil eh. Bakit nga ba kasi ayaw mo sa kanya? Maganda naman yung kaibigan ko, ah. Di hamak na mas maganda yung babaeng gusto ko, no? Kaysa sa kanya. Ayun, so may iba ka talagang gusto. Oo, hindi naman ako manhid para hindi magkagusto. Sino naman yung Mars na babae na yon? Hindi ko sasabihin. May balis ka pa naman. Baka mausog pa't mapurnada yung gagawin kong panliligaw. Kagong to, anong kala mo sa akin, mangkukulam? Kumagalpak ng tawa si Ruben habang ako'y masamang nakatitig sa kanya. Biro lang. Ito naman hindi na nasanay sa akin. Natigil kami sa pag-uusap nang tawagin na kami ni Glyza. Sisimulan na raw ang inuman para makarami kami. Buong gabi kaming nag-inuman kasamang ibang mga bisita. Habang umiinom kami ay naririnig ko si Glyza na kausap ang isang kaibigan nito. Maganda ang babae, tisay, makapalang makeup sa muka at napansin ko rin ang tattoo sa kaliwang dibdib niya. Habang pinapakinggan ko ang pinag-uusapan nila tungkol sa lalaking nakilala ng babae na naging karelasyonan nito, narinig ko pa na ibinibida ng babae kay Glyza na nakatira na siya sa condominium at sinusustentuhan pa siya ng pera. Aminin ko kabanong na nakaramdam ako ng inggit nang marinig ko yon. Pangarap ko rin tumira sa malaki at magarang bahay, pati na yung bibigyan ako ng pera para kahit hindi ako magtrabaho ay mabibili ko ang lahat ng gusto ko. Nakisali ako sa usapan nila at doon ko nalaman kung ano ang kailangang gawin para makabingwit ako ng mayamang papa kung sakali. Ipinanganak ako sa probinsya namin sa Samar kung saan taga-roon ang mga magulang ko. Dahil sa hirap ng buhay sa probinsya, kaya naman naisip nila nanay at tatay na lumuwas ng Maynila para doon na manirahan. Nakipagsapalaran sila sa syudad dahil akala nila'y masarap at magandang manirahan doon. Pero kabaliktaran ng lahat. Mas mahirap pa nga mamuhay sa Maynila pero hindi na nila nagawang bumalik pa sa probinsya dahil nakasanayan na nila ang buhay sa Maynila. Sa Maynila lang ako lumaki sa isang squatters area. Sa hirap ng buhay kaya hindi kami makaahon sa hirap. Nakikita ko naman kung gaano kasipag ang mga magulang ko pero hindi pa rin talaga sapat. Nagtatrabaho ang tatay ko sa isang pabrika na paggawaan ng mga feeds habang si nanay ay nagtsatsagang magtinda at maglako ng mga niluluto niyang pagkaing almusal. Ulam sa tanghali at merienda sa hapon. Nakatapos naman ako ng vocational course pero hindi ko rin naman magamit dahil mahirap matanggap sa mga trabahong ina-applyan ko. Masyado ng gabi. Tara na Aiko, umuwi na tayo. Nakakasiyahan pa kami. Kung gusto mo mauna ka nang umuwi. Hindi na. Sabay na tayo umuwi. Baka mamaya bastusin ka na naman ng mga tambay sa atin. Kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko kung sakali Baka hinahanap ko na rin sa inyo. Hindi naman magagalit si tatay kahit late na ako umuwi Hindi ka ang bahala. Tumagay ka pa. Tinatapon mo yata ang alak Parang hindi ka man lang tinatamaan. Kahit abutin pa tayo hanggang umaga dito, hindi niyo naman ako mapapatumba sa inuman Hindi ko na alam kung anong oras na kami natapos ng inuman. Ang natatandaan ko na lang ay nalasing ako kaya inalalayan at tinatid ako ni Ruben sa bahay namin. Umaga na nang nagising ako. Masakit ang ulo ko at parang masusuka kaya nagmamadali akong bumangon para sumuka sa banyo. Nagilamos ako para mahimasmasan. Pag-upo ko sa harap ng lamesa ay napansin ko ang nanay ko na walang kibo na nagtitimpla ng kape. Nay, pahingi naman ako ng gamot
Sobrang sakit ng ulo ko eh. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Iinom-inom tapos hindi naman pala kaya. Paano kung hindi mo kasama si Ruben? Paano na lang kung may nambastos dyan sa'yo sa labas? Kaya nga malakas ang loob ko kasi kasama ko naman si Ruben eh. Takot lang ng mga tambay sa kanya. Hay nako, bata ka talaga, oo. Kanina, galit na naman ang tatay mo eh. Wala naman nung mangyayaring masama sa akin. Hindi naman kayo dapat mag-alala. Hindi mo maiaalis sa amin ng tatay mo ang mag-alala. Lalo na't babae ka pa naman. Eto. Inumin mo na tong kape. Ibibili na lang kita ng gamot sa tindahan. Nang lumabas ng bahay si nanay, hinigop ko ang kape na ibinigay niya. Tiningnan ko rin ang pagkain na nakataklob sa lamesa. Napangiti ako nang makitang tsampurado na maraming gatas sa ibabaw. Mabuti na lang at tiniran ako ni nanay ng masarap niyang tinda ngayong umaga. Pagkatapos kumain ay ininom ko na ang gamot na binili ni nanay. Muli akong bumalik sa kwarto para mahiga. Papikit na sana ako nang biglang sumigaw ng malakas si nanay. Hika! Lumabas ka muna dyan! Nandito si Ruben na tinahanap ka! Ay naku, buwisit naman oh. Istorbo naman sa pamamahinga ko. Nakabusangot akong bumangon. Hindi na ako nag-abalang ayusin ang sarili ko. Pagkalabas ko sa kwarto, nakita ko si Ruben na nakaupo sa maliit na salamin. Sadya mo, patulog na ako eh. Istorbo ka naman oh. Kukumustahin lang sana kita. Masakit pa rin ang ulo ko. Kailangan ko yatang sundan to para mawala eh. Ano, gusto mong uminom? Ay, hindi no. May lakad ako ngayon eh. Dumaan lang talaga ako dito para malaman kung okay ka lang ba. Mukha ka namang okay, kaya sige, aalis na ako. Oh, saan ka pupunta? At pormadong-pormado ka yata. Interview ko ngayon sa ina-applyan kong trabaho. Sana nga matanggap ako eh. Buti ka pa. Galingan mo sa interview para makapasa ka. Siya nga pala, salamat sa pagdating mo sa akin kagabi kasi hindi mo ako pinabayaan. Naku, wala yun. Hindi pa ba ako sanay sa'yo? Matigas lang talaga ulo mo eh. Kung umuwi na tayo nun, hindi sana masakit ang ulo mo ngayon. Oo na, huwag mo na akong pangaralan no. Kota na nga ako kay nanay kanina eh. O sige na, lumakad ka na. Ingat ka Nang makalis na si Ruben, ay uminom muna ako ng malamig na tubig. Akala ko pa naman aakyat na nagligaw sa'yo si Ruben. Diyos ko naman, Nay. Kilabutan ka nga sa sinasabi iniisip mo. Oh, bakit naman? Mabait naman na bata si Ruben Matali ko rin kaibigan ng namayapa niyang ina. Meron akong gusto at nililigawan si Ruben. Ay, ganun ba? Sayang naman. O sige na po, Nay. Magpapahinga na po muna ako sa kwarto ko. Huwag niyo na po muna akong gisingin at istorbohin Kapag may dumating na naman na bisita sabihin niyo po umalis ako. Maghapon ako nagkulong sa loob ng kwarto ko. Natulog lang ako at nang magising ako sa hapon ay nawala na rin ang sakit ng ulo ko. Naligo ako saka kumain. Nang gabing yun ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Glyza. Inaya ko nito na lumabas kami ng Sabado ng gabi kasama ang babaeng kaibigan nito. Pumayag naman ako dahil ang sabi ay libre ng kaibigan niya ang paglabas namin. Sumapit ang araw ng Sabado. Nagsuot ako ng maganda at sexing dress. Naglagay ng makeup at nagsuot ng ilang alahas na meron ako. Yung kasi ang bili ng kaibigan ni Glyza. Nang sipatin ko ang buong itsura ko sa salamin, nakita kong napakaganda ko na. Mabilis na ako nagpaalam kay nanay at nagmamadali na akong umalis. Habang naglalakad palabas ng iskinita, ay nakasalubong ko pa si Ruben. Oh, gabi na. Saan ka na naman pupunta? Inaya lang ako ni Glyza. Alam mo na, girls night out. Nang ganyan ang itsura at suot mo? Bakit pa? Ang ganda ko kaya. Umikot-ikot pa ako sa harap ni Ruben at nag-post na para model. Nawala ang ngiti ko sa labi nang mapansin na seryoso at madilim ang mukha nito. Huwag ka magagalit Pero para ka nagtatrabaho sa bar dyan sa suot mo Umuwi ka kaya muna sa inyo at magpalit ka ng damit.
Alam mo ikaw, kahit na kailan, napaka-KJ mo. O sige na, baka maliit pa ako sa pupuntahan ko. Ikaw lang naman ang inaalala ko eh. Gusto mo samahan kita? Ay hindi na, ayan ka na naman eh. Bawal lang may kasama ngayon kaya sige na, mauna na ako. Nagmamadali na ako naglakad. Pagdating sa kanto ay pinara ko kagad ang tricycle na nakaparada sa kabilang kalsada. Pagdating ko na sa bar na sinabi ni Glyza, ay nakaramdam ako ng pagkailang. Ang daming kabataan na naroon. Unang tingin pa lang, nasabi ko na kagad na mayayaman at pawang may kaya sila sa buhay. Natigil ako sa pagkilati sa mga taong naroon nang tawagin ako ni Glyza. Nang makaupo kami, ay agad kong nakita ang kaibigan kong nagpakilala na si Monica. Marami kaming napagkwentuhan kaya nakagaanan ko rin siya ng loob. Habang umiinom ng kulay pulang alak, hindi ko alam kung ano ang tawag sa alak na yung kabanang pero narinig ko na mahal daw yun. Nag-aya ang dalawa na sumayaw raw kami sa gitna kung saan ay marami ring mga kabataan na nagsasayawan roon. Dahil yun ang unang beses na nakapasok ako sa bar, kaya naman tumanggi ako sa paanyaya nila. Ang totoo, nakakaramdam ako ng hiya kaya nanatili na lang ako sa lamesa habang nagkasya na lang ako na panoorin sila sa pagsasayaw. Maya-maya pa ay napabaling ako sa kaliwang bahagi ko nang may kumalabit sa akin. Nakita ko ang waiter na nakatayo sa tabi ko at ibinaba ang alak sa lamesa. Napansin niya siguro na nagtataka ako kaya mabilis itong sumagot na may lalaking nagpapabigay sa akin. Sabay turo sa lalaking nakaupo sa di kalayuan sa pwesto ko. Nagkatitigan kami at nakita kong tumayo siya at naglakad palapit sa akin. Libre ko na yan. Kapag may gusto ka pa, umorder ka lang. Akong bahala magbayad. Bakit mo ako nililibre? Nanlilibre ako sa mga magagandang babaeng natitipuan ko. Kagaya mo. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Ay ko na lang. Ikaw, ano bang pangalan mo? Ako nga pala si Resty. Inilahad ni Resty ang kamay niya at hindi naman ako nagdalawang isip na tanggapin yon. Malamig ang palad niya. Naisip ko na baka dahil sa aircon sa loob ng bar kaya nanlalamig ang mga kamay niya. Wala kang kasama? Wala. Mag-isa lang ako. Naghahanap nga ako ng pwedeng makasama eh. Ikaw, bakit naman nag-iisa ka dito? Nakita ko kanina na may mga kasama ka. Nandun sila sa gitna eh, sumasayaw. Okay lang ba na samahan kita dito? Hindi naman, para may makausap at makakwentuhan na rin ako. Habang abala si Resty sa paglagok ng alak sa basong hawak nito, ay abala rin ako sa pagkilati sa kabuuan niya. Gwapo ang lalaki. Tingin ko'y nasa 30 to 90 years old na ito. Maputi ang balat at ang lubos na nakaagaw ng pansin sa akin ay ang mga gintong alahas na suot niya. Mukhang mayaman o may sinasabi sa buhay ang lalaki. Madalas ka bang pumupunta sa mga ganitong lugar? Hindi naman. Ang totoo nga niyan, first time ko makapasok sa ganitong lugar eh. Inaya lang ako ng kaibigan ko. Minsan, lumabas tayo. Yung tayong dalawa lang. Okay lang ba sa'yo at papayag ka? Binata ka ba? Baka kasi may asawa o pamilya ka na eh, mahirap na. Baka bigla na lang may sumabunot at sumampal sa akin. Tumawa ng malakas si Resty sa hinawakan ng kamay ko. Binata ako. Huwag ka mag-alala dahil walang sasabunot at sasampal sa'yo. O sige, sabi mo eh. Tara, mag-toast tayo para sa pagkakakilala natin. Habang umiinom ng alak, ay hindi ko maiwasang mangarap ng gising. Bigla kong naisip na kung siya ang magiging karelasyon ko, ay baka matupad ko na ang matagal ko nang pinapangarap. Sa isiping yun, ay palihim akong napangiti. Baka ito na ang swerteng hinihintay ko. Marami pa kaming napag-usapan ni Resty ng gabing yun. Halata naman na malaki ang pagkagusto niya sa akin dahil napapadalas ang paghawak at pagpisil niya sa palad ko. Sinasalubong ko naman ang bawat titig niya sa akin at ginagantihan ko ang bawat ngiti niya. Maya-maya, biglang dumating sila Glyza at Monica. Ipinakilala ko sila kay Resty. Nang buong gabing yun, puro kwentuhan at inuman ang ginawa naming apat.
Namangha pa nga si Monica nang si Resty na ang nagpresentang magbayad ng lahat ng in-order namin. Hindi naman tumanggi si Monica. Napansin ko pa nga ang kakaibang titig niya kay Resty. Sa isip-isip ko, balak pa yata niya akong agawan samantalang may mayamang papa na karelasyon na ito. Bago kami maghiwalay ay hiningi ni Resty ang cellphone number ko na agad ko naman binigay. Tatawagan kita ha. O sige, mag-ingat kayo pag-uwi. Maraming salamat nga pala ulit. Ikaw rin, mag-ingat ka na sa pag-uwi. Naglalakad ako sa iskinita pauwi sa bahay namin. Kahit malalim na ang gabi, marami pa ring gising at taong nakakalat sa labas. Nang mapadaan ako sa tindahan, ay tinawag ako ni Ruben. Hoy, sexy! Ginagabi ka na ng uwi ngayon ha. Nalingunan ko si Ruben na may hawak na soft drinks. Hinitit niya ang hawak na sigarilyo at saka yung pinitik na palayo. At ikaw naman, hating gabi na nakatambay ka pa dyan. Umiinom lang ako ng soft drinks, saka wala namang pasok bukas eh. Kumusta nga pala yung bagong trabaho mo? Ayun, ayos naman. Medyo nakakapagod lang yung biyahe. Nangangapa pa rin ako sa trabaho ko. Ano nga ulit ang trabaho mo? Technical support sa call center dyan sa Eastwood. Wow! Big time ka na pala ngayon. Kalain mo yun, natanggap ka doon? Ano naman kala mo sa akin? Matalino kaya ako? Hindi ba nakita yung mga grades ko dati? Parang 79 yata ang pinakamataas ko sa card eh. Wisit ka. Ipinagyabang mo pa yung mga palakol na grades mo. Sa unang sahod ko, lilibre kita ah. Gusto mo pumunta tayo doon sa Eastwood? Maraming sosyal na kainan doon. Halos tabi-tabi. Ay nako, wag na. Kung ako sa'yo, mag-ipon ka para kapag may pera ka na makaalis ka na dito sa lugar natin. Hindi ka ba nangangarap na umunlad naman sa buhay? Siyempre nangangarap din naman. Kaya lang, hindi naman ganun kadali abutin ng pangarap. Parang ikaw, kalapit lang naman kita pero nahihirapan akong abutin ka. Ano? Anong sabi mo? Ulitin mo nga. Bakit ka bumubulong dyan? Ha? Ang sabi ko, kapag nakaipon ako, bibili ako ng bahay at sasakyan. Yan, ganyan dapat. Kapag hindi mo ginamit ng tama yung pera mo mabubulo ka sa lugar na ito. Ako nga parang feeling ko, malapit na akong umalis sa lugar na ito. Kaya, bye-bye squatter na. Paano ka naman makakalis wala kang trabaho? Basta, ako nang bala sa diskarte ko, no? O paano? Uwi na ako. Gusto ko nang mahiga Naparami na naman yata inom mo O sige na, magpahinga ka na. Lumipas ang mga araw, madalas akong tawagan ni Resty. Hanggang sa inaya niya akong lumabas kami. Hindi ako nagdalawang isip na pumayag. Tanghali na nang umalis ako ng bahay. Saan na naman ang punta mo? May sasamahan lang akong bagong kaibigan. Mamamasyal lang po kami. Yan ba yung naririnig kong kausap mo sa cellphone? Opo, Nay, siya nga. Inabot pa kayo ng hating gabi sa pag-uusap Papayagan kita pero huwag kang magpapagabi ha. Mamaya hanapin ka na naman ng tatay mo kapag umuwi yan. Opo, hindi po ako magpapagabi. O sige, Nay, aalis na po ako. Eksakto pagdating ko sa kanto, dumating naman si Resty na sakay ng magarang kotse. Agad akong sumakay sa tabi niya at pinasibad niya palayo ang sasakyan. Sa mall kami nagpunta. Kumain muna kami sa isang kilalang restaurant at pagkatapos noon ay nanood kami ng movie. Nang matilim na ang parte ng pwesto namin, habang nanonood ay naramdaman ko ang kamay niya na hinawakan ng kamay ko. Saglit akong sumulyap sa kanya at ngumiti. Ilang sandali pa'y hinalikan ako sa labi ni Resty. Magaan lang nung una, parang tinatansya niya kung ano ang magiging reaksyon ko. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa kabanong. Gumanti rin ako ng halik sa kanya. Ilang beses pa naming inulit ang halikan at sa totoo lang ay wala akong naintindihan sa pinapanood namin. Nang matapos ang palabas ay nag-aya si Resty na mag-shopping kami. Nalula ako sa mahal ng presyo ng mga damit sa department store. Lahat ng gusto mong kunin mo. Akong bahala magbayad. Naku, nakakaya naman. Ang mamahal pa naman ng mga damit dito.
Sa Divisoria at sa Quiapo lang ako bumibili ng mga damit ko eh. Minsan nga sa ukay-ukay pa eh. Well, simula ngayon, dito na kita ibibili ng mga damit mo. Babango, bag, wallet. Kumuha ka ng lahat ng gusto mo. Bilhan mo rin ng nanay at tatay mo kung gusto mo. Ha? Sigurado ka ba talaga dyan? Oo naman. Mukha ba ako nagsisinungaling? Basta maging masaya ka, okay na ako dun. Sinimulan kong libutin ang department store. Hindi naman ako nahirapan dahil may babaeng kasi sa akin. Lahat ng nakikita ko na umaakit sa aking mga mata ay kinukuha ko. Gusto kong patunayan kung kaya ba talagang bayaran ni Resty ang lahat ng bibilin ko. Nang matapos ako sa pamimili, ay pumila na kami sa counter para magbayad. Nanlaki pa ang mga mata ko nang buksan ni Resty ang wallet niya. Puro makapal na lilibuhin ang laman nun. Nang makabayad si Resty, ay pinagtulungan namin bitbitin ng mga paper bag. May gusto ko ba bang puntahan? Wala na siguro. Hindi na nga tayo magkanda o gaga dito sa mga bitbit natin eh. O sige, ihatid na kita sa inyo. Hindi na ako tumanggi nang ihatid ako ni Resty sa bahay namin. Nagulat pa ang nanay ko nang makita si Resty pero pinaunlakan naman niya itong pumasok sa bahay. Habang nakaupo si Resty ay panay ang linga nito sa kabuuan ng bahay namin. Pasensya ka na ah. Maliit lang talaga ang bahay namin eh. Ay teka, bibili na lang ako ng soft drinks at yelo. Ay, huwag ka na mag-alala. Maya-maya uuwi na rin ako. Matagal na kayo nakatira dito? Oo, dito na ako lumakit na kaisip. Buti, hindi kayo natatakot lalo na't maraming tambay dun sa labas. Mukhang gumagamit pa naman yung mga yun. Sanay na kami dito eh. Mamaya ihatid na kita sa labas kasi baka mapagtripan ka pa ng mga tambay dyan. Subukan lang nila. Hindi pa nila ako kilala. Saglit pa kaming nagkwentuhan saka nagpaalam si Resty na uuwi na. Habang naglalakad kami sa labas ay nakita namin ang grupo ni Jepoy na nakatambay habang nagiinuman sa tabi ng tindahan. Agad itong tumayo nang makita ko at nakangising bumati sa amin. Wala kaming oras makipagkwentuhan kaya padaanin mo na kami. Tumabi ka na nga dyan, Jepoy. Nagtitrip na naman kayo porket may dayo dito sa atin eh. Nakangising umitit ng sigarilyo si Jepoy saka ibinuga sa mukha ni Resty. Nagulat ako sa ginawang yun ni Jepoy pero mas nagulat ako sa ginawa ni Resty. Walang sabi-sabi na inundayan niya ito ng suntok. Natamaan si Jepoy sa panga at agad na bumagsak. Agad namang tumayo ang mga kainuman nito at pinagtulungang itayo si Jepoy. Pinabalaan ko kayo ha. Kapag inulit nyo pa to, hindi lang yan ang mapapala nyo. Tara na. Huwag mo nang pansinin at patulan ng mga yan. Hinila ko si Resty hanggang makalabas kami ng kanto. Bago ito sumakay ng kotse niya ay tiningnan ko pa ang kamao nito. Ayos lang ako. Umuwi ka na kaagad ha. Kapag binastos ka ng mga lalaking yon, isumbong mo sa akin at akong bahala sa kanila. Natatakot tuloy ako. Baka mamaya may isipan nilang gumanti sa'yo. Kilala ko yun si Jepoy eh. Hindi ako natatakot sa kanila no. Baka magsisi sila kapag ginalaw nila ako. O sige na, umuwi ka na. Mag-ingat ka na lang sa pagmamaneho ha. Tawagan mo ako kapag nasa bahay ka na. Bago sumakay si Resty sa kotse niya, ay hinalikan pa niya ako sa labi. Nang makalis si Resty, ay nasundan ko na lang siya ng tingin. Pagka-uwi ko sa amin, agad akong kinausap ni nanay tungkol kay Resty. Nobyo mo na ba yung lalaking kasama mo kanina? Hindi pa po, Nay. Huwag ka sana magagalit sa sasabihin ko pero hindi ko gusto yung lalaking kasama mo kanina. Ho? Bakit naman po, Nay? Mabait po naman si Resty. Mabait? Paano mong nasabi na mabait? Dahil binilang ka ng mga mamahaling gamit at bagay? Hindi naman po sa ganun, Nay. Saka, hindi naman ako nagpabili sa kanya eh. Siya ang may gusto na ipamili ako. Pinilang ko pa nga kayo ni tatay ng bagong damit para kapag magsisimba kayo ay maganda ang suot ninyo. Layuan mo ang lalaking yon. Basta, hindi maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Hindi naman siya nanghuhusga ako. Ikaw lang naman ang inaalala ko. Hindi ako nakinig kay nanay.
Para sa akin ay si Resty na ang lalaking matagal ko nang hinihintay. Siya ang sagot sa pangarap ko. Siya ang mag-aahon sa akin, sa amin, sa kahirapan ng pamilya ko. Nagpatuloy ang pagkikita namin ni Resty. Nagsisinungaling na lang ako sa nanay ko sa tuwing aalis ako. Sinasabi ko na kaibigan ko ang kasama ko, na kahit ang totoo ay si Resty naman talaga ang lagi kong kasama. Patuloy pa rin si Resty sa pagbibigay ng mamahaling gamit sa akin, pati alahas ay binibigyan niya na rin ako. Hanggang isang araw ay inabutan ako nito ng may kakapalan na pera. Namilog ang mga mata ko at kumabog ang dibdib ko sa kaba. Para may budget ka at pambili ng lahat ng gusto mo. Pwede ba tanong, ano bang ginagawa mo sa buhay para magkaroon ka ng ganito karaming pera? Galing ako sa mayamang pamilya. Hindi ko naman kailangan magtrabaho dahil ang magulang at kapatid ko nagpapatakbo ng negosyo namin sa Aklan. Ah, ganun ba? Kaya pala, lahat ng gusto mo nabibili mo. Oo, lahat kaya kong bilhin. Kahit ikaw, magkano ka ba? Ano ka ba? Hindi mo naman ako kailangan bilhin eh. Biro lang. Pero seryoso ko. Papayag ka ba kung sakaling gusto ko na magkaroon tayo ng relasyon? Handa akong ibigay ang lahat ng gusto mo. Sigurado ka ba na ako talaga ang gusto mo? Oo. Nung una pa lang tayo nagkakilala, nagustuhan na kaagad kita. Kung hindi ka naman papayag, ayos lang naman sa akin eh. Hindi ko naman ugali na namimilit ng babae. Pumapayag ako. Ang bilis mong magdesisyon ha. Pero wag ka mag-alala. Dahil hindi ka magsisisi sa desisyon mo. Ang gagawin mo lang ay ang sumunod sa lahat ng gusto ko. Wala tayong magiging problema. Oo, naintindihan ko. Nang gabing yun ay pumunta kami sa hotel. Hindi na ako nakatanggi nang ayain niya akong sabay kaming maligo. Sa ilalim ng shower ay panay ang haplos sa talik niya sa buong katawan ko. Nadarang ako sa init na ginagawa niya kaya naman nagpaubaya na ako. Kung anong ikasisiya ni Resty ay kailangan kong ibigay kung ang kapalit naman noon ay marangya at maalwan na buhay para sa amin ng pamilya ko. Sa isip ko ay matututunan ko rin naman siyang mahalin. Kinabukasan, hirap na hirap akong bumangon dahil sa sakit ng buong katawan ko. Kahit nahihirapan at masakit ang pribadong parte ng aking katawan, ay pinilit kong tumayo. Walang tao sa bahay noon. Siguro'y naglalako pa ng tindang pagkain si nanay sa labas. Kinuha ko ang tuwalya at ibinalabal ko sa katawan ko, saka ako lumabas ng bahay. Habang bumibili ako sa tindahan ay may kumalapit sa akin. Uy, long time no see ah. Kumusta ka na? Saka bakit ganyan ay tsura mo? Ayos lang naman ako. Medyo masakit lang ang katawan ko. Para akong binugbog. May buwanang dalaw ka siguro. Paano mo naman nasabi? May dugo ka kasi sa likod ng shorts mo eh. Nang marinig ko yun, ay sobra akong nakaramdam ng hiya. Parang gusto kong kainin na lang ako ng lupa. Agad kong ibinaba ang tuwalya sa may bewang ko para matakpan ang dugo sa shorts ko. Mas mabuting ibalik mo na lang sa katawan mo yung tuwalya. Bakit ba kasi ang hilig niyong lumabas na walang mga suot na bra? Ipikit mo na lang yung mga mata mo kung ano-ano nakikita mo eh. Parang ako pa ang may kasalanan ngayon ha? Ewan ko sa'yo. Tsaka na nga, uwi na ako. Uy, teka lang. Ngayon nga lang tayo ulit nagkita eh. Kumusta ba yung lalaki na isinama mo dyan sa bahay mo? Si Resty ba? Oo, usap-usapan yung dito sa looban. Nakakotse daw na maganda at ipinamili ka pa ng mga gamit. Boyfriend mo na ba yon? Hindi ka talaga makakaligtas sa mga tao dito sa looban, no? Pati yun, kailangan pang i-chismis. Oo, boyfriend ko na nga si Resty. Ganun ba? Mukhang okay naman siya. Mayaman at mukha namang mabait. Sobrang bait. Wala akong masabi. Binigyan pa nga niya ako ng pera kahapon eh. Kaya kapag nangangailangan ka, sa akin ka umutang pautangin kita. Ay, hindi na. Kung ako sa'yo ipunin mo yung perang yan. Okay naman ang sinasahod ko sa trabaho ko eh. Natigilan kami ni Ruben sa pag-uusap nang makita namin na paparating si nanay. Dala nito ang isang bilao at basket na wala ng laman. Nagmana naman si Ruben sa nanay ko
habang ako naman ay kinuha ang mga dala niya. Sa awa ng Diyos nakaubos na ako ng paninda. Sige Ruben, dito na muna kami ni nanay. Mukhang pagod siya. Pagpapahingahin ko muna. Sige. Kapag hindi ka busy, dalawin na lang kita sa inyo Pagka-uwi ng bahay ay tinapat ko kay nanay ang electric fan. Pawis ito at bahagya pang hinihingal. Nakaramdam ako ng awa para sa nanay ko. Dahil mamaya ay alam kong magtitinda na naman siya ng ulam para sa tanghalian. Kumain ka na ba ng almusal, anak? Nakita mo na ba yung tinira ko sa iyo na lugaw at itlog dyan? Hindi pa po ako nag-aalmusal, Nay. Nay, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ay, ano ba yun, anak? Ang gusto ko po sana ay tumigil na kayo sa pagtitinda. Bibigyan ko na lang po kayo ng pera para may panggastos kayo dito sa bahay saka sa sarili nyo. Naawa na po kasi ako sa inyo Saan naman galing ang pera mo? May trabaho ka na ba? Wala po, Nay, pero binibigyan po ako ni Resty. Ay nako, hindi ko matatanggap ang perang yan. Mas gusto ko pa rin namang galing sa pinagpaguran ko yung perang gagastusin ko. Sa kapalan niya binibigyan ng pera. Boyfriend ko na po kasi siya, Nay. Ang sabi ko sa iyo, di ba? Layuan mo ang lalaking yon? Nay naman, mabait po si Resty. Alam kong hindi niya ako sasaktan. Handa nga raw siyang ibigay ang lahat sa akin Maswerte na nga ako kung tutusin kasi hindi na ako makakakita pa ng kagaya niya. Ay nako, bata ka talaga, oo. Bahala ka na nga kung anong gusto mo. Basta siguraduhin mo lang na seryoso sa iyong lalaking yan Ayaw kong makikita na umiiyak ka dahil sa kanya. Opo, Nay. So, payag na po ba kayo na maging boyfriend ko siya? Ano pa bang magagawa ko? Ayaw ko namang saklawan at pigilan yung desisyon at kaligayahan mo. Kung siya ang napili mong mahalin, ayos lang sa akin. Maraming salamat po, Nay. Ikaw talagang the best nanay sa buong mundo. Ay nako, binola mo pa ako. O sige na, tulungan mo akong maghiwa ng mga lulutuin kong ulam para sa ititinda ko mamaya. Halos araw-araw ay nakikita kami ni Resty. Sa pagkikita namin yon kabanong, lagi ring may nangyayari sa aming dalawa. Lumipas ang 1 buwan, inalok ako ni Resty manirahan kasama siya. Balak nitong umuwi sa Aklan at gusto niyang kasama ko. Natuwa ko dahil pakiramdam ko ay ipakikilala na niya ako sa mga magulang at buong angkan niya. Nangarap ako na baka alukin na rin niya ako ng kasal. Nagpunta si Resty sa bahay namin para ipaalam ako sa mga magulang ko sa gusto niyang mangyari. Nung unay tutol ang mga magulang ko, pero kalaunan ay napapayag din ni Resty ang nanay at tatay ko. Sobrang kaba ko noon, pero napalitan yun ng saya na magkasundo silang tatlo. Oh, balita ko, aalis ka na raw at doon ka natitira sa probinsya kasama si Resty Oo. Saan mo naman nasagap yung chismis na yan? Naikwento ng nanay mo kahapon. Sigurado ka ba talaga na sasama ka sa kanya? Malayo ang Aklan Oo. Saka boyfriend ko na naman siya Kaya nagkasundo na kaming magsama. Saka salang din naman mapupunta ang lahat ng ito Ang bilis naman. Buti ka pa nahanap mo na yung para sa'yo. Swerte lang talaga ako. Saka matagal ko namang pinagdarasal na makakilala ako ng lalaking kagaya niya. Kaya hindi ko na siya pinakawalan pa nang dumating siya. Kailan pala alis mo? Hindi ko pa alam Hinihintay ko pa kung kailan sasabihin ni Resty. O sige, mag-iingat ka na lang dun Tawagan mo na lang ako kapag nandun ka na para kahit papaano may balita ako sa'yo. Oo naman, hindi naman ako makakalimot sa mga kaibigan ko Nagising ako ng umagang yun na masama ang pakiramdam. Dali-dali akong bumangon para pumunta sa banyo. Doon ay sumuka ako ng walang humpay. Pakiramdam ko pati bituka ko'y naisusuka ko na. Nang matapos akong sumuka, ay hinang-hina ako na muling nahiga sa kama. Gutom lang siguro ako. Makabangon na nga at titingnan ko kung anong iniluluto ni nanay. Paglabas ko ng kwarto ay sumalubong sa pangamoy ko ang ginigisang bawang ni nanay. Bigla akong napatakip ng ilong at bibig ko, saka nagmamadaling tumakbo muli sa banyo para sumuka. Nak, ayos ka lang ba?
Kanina pa kita naririnig na sumusuka. Ayos lang naman po ako, Nay. Ang baho lang kasi ng niluluto niyo eh. Pagkasabi ko ay bigla na namang tila nababaliktad ang sikmura ko. Muli na naman akong tumakbo sa banyo para sumuka. Nang lumabas ako, ay napansin ko ang nanguusig na titig ni nanay sa akin. Bakit naman po kayo ganyan makatingin, Nay? Parang may ginawa kong masama ah. Kailan ka huling dinatnan? Hindi ko inaasahan ang tanong na yun ni nanay, kaya nagulat ako at biglang napaisip. Oo nga, matagal na nung huli ako nagkaroon ng buwan ng dalaw. Baka naman delay lang po ako, Nay. Kaya hindi pa po ako nagkakaroon. Delay o baka nagdadalang tao ka na? Sinasabi ko sa iyo, Aiko, malilintikan ka talaga sa akin. Malilintikan ka talaga sa tatay mo kapag nalaman niyang buntis ka. Tay naman, hindi po ako buntis. Kubay siguraduhin mo lang. Kakain nga po muna ako, Nay. Baka gutom lang ako kaya ako nasusuka. Hindi na umimik pa si nanay at nagpatuloy ito sa pagluluto, pero ramdam ko pa rin ang init ng titig niya sa akin. Naupo ko at nagsandok ng sinangag na kanin. May pritong itlog at pansit akong nakita kaya sumandok din ako noon. Marami akong nakain at halos maubos ko yung sinangag na kanin. Hindi pa ako nakontento at kumuha pa ako ng tinapay at palaman, saka yun naman ang aking nilantakan. Grabe naman yata ang gutom mo kayan. Ang sarap po kumain eh. Hindi ko nga alam bakit ako gutom na gutom. Samantalang dati kapag pinapakain kita ng marami, nagre-reklamo ka. Kesyo tataba ka at bibigat ang timbang mo. Ngayon lang naman po ito, Nay. Kumain ka lang na kumain dyan. Ako na maglalako muna ha. Kanina ang dami nang pumunta dito para itanong kung may tinda akong almusal. Sige po, Nay. Mag-iingat po kayo ah. Sana'y maubos lahat yan. Abay, mauubos to. Masarap yata ako magluto. Nang umalis si nanay ay nahiga akong muli sa kwarto. Habang nakahiga ay nag-iisip na naman ako kung ano ang kakainin ko. Abala ako sa pagmumuni-muni nang biglang tumunog ang cellphone ko. Hello? Ano, kumusta ka? Bakit hindi ka yata nagpaparamdam sa akin? Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Di uminom ka ng gamot. Hindi na. Kumain naman ako eh. Baka gutom lang kaya masama ang pakiramdam ko. Gusto mo dalang kita ng pagkain dyan sa inyo? Pwede naman. Nag-iisip nga ako kung anong kakainin ko eh. Sabi mo lahat ng gusto mo at ibibili kita. Gusto ko ng cake at saka ice cream. O sige, hintayin mo ako at pupunta ako dyan pagkabili ko. Nang mamatay na ang tawag, ay sobrang saya ng pakiramdam ko. Bigla lang din akong napaisip. Dati ay hindi naman ako palakain ng ice cream at cake, pero ngayon, parang bigla siyang hinahanap ng panlasa ko. Para akong naglilihi na hindi maintindihan. Sa naisip kong yun, ay nakaramdam ako ng kaba. Tinampal ko ng mahina ang pisngi ko at sinabi ko sa sarili na hindi ako pwedeng mabuntis, pero kahit anong sabihin ko sa sarili ko ay may bumubulong sa sulok ng utak ko na baka buntis nga ako. Delivery po ng cake at ice cream para sa mahal kong babae. Loko, pumasok ka na nga. Kanina pa ako natatakam sa cake at ice cream na yan eh. Agad akong kumuha ng plato at baso. Pagkalagay ng cake ay agad akong sumubo. Kumain ka na rin itong cake? Ang sarap! Hindi na. Makita lang itang busog masaya na ako. Kung ayaw mo, uubusin ko tong lahat. Hindi ubusin mo. Binili ko naman talaga yan para sa iyo eh. Teka, nasan nga pala si Nanay Esther? Ayun, naglako ng paninda. Mamaya pa inuuwi. Mamimili pa yata siya pagkatapos niyang magtindi eh. Di wala palang tao dito sa inyo. Baka naman pwedeng, alam ko na. Ay nako ha, ayaw ko yung iniisip mo. Baka mamaya biglang dumating si nanay, mahuli tayo. Kanina nga, pinaghinalaan niya akong buntis eh. Ano? Buntis ka? Tingin ko naman hindi. Panay kasi ang suka ko kaninang umaga. Ilang buwan na ba nung huli ka nagkaroon ng dalaw? Hindi ko na rin matandaan eh. Irregular naman kasi ang menstruation ko kaya hindi ako nag-aalala. Sure ako na delay lang ako. Magpa-check up kaya tayo para malaman natin.
Hindi na kailangan. Kapag sa susunod na buwan hindi pa ako nagkaroon, saka tayo magpa-check up. Pagkatapos kong kumain ay umalis na rin si Resty. Tanghali na nang dumating si nanay. Kagaya ng dati, pagod na pagod ito. Mabuti pa siguro, Nay, magpahinga muna kayo ngayong araw. Huwag na kayo magtinda ng merienda mamaya. Iyan nga ang balak ko Napakaraming tao sa palengke ngayon. Napagod ako kakalakad sa sobrang init na rin. May naisip ako, Nay. Ano kaya kung magbukas na lang tayo ng maliit na pwesto para hindi ka na napapagod sa paglalako ng mga tinitinda nyo? Magbabayad pa tayo ng renta sa pwesto. Iba pa ang bayad sa tubig at kuryente. Sa paglalako, wala na tayong babayaran. Ako naman po magbabayad kung sakali Gusto ko rin kasi na may pwesto kayo para doon na lang kayo. Yung mga bibili na lang ang pupunta sa inyo. Malakas pa naman ako, anak. Kayang-kaya ko pang maglako. Huwag mo kong intindihin. Kapag nagbago pong isip nyo, sabihan nyo lang po ako kagad, ha? Matuling lumipas ang isang linggo. Tuwing umaga ay ganun pa rin ang senaryo na nangyayari sa akin. Pagkagising ko'y para akong nilalagnat. Sumusuka rin ako at ang dami kong naaamoy na hindi kaaya-aya na naging dahilan sa pagsusuka ko. Hinilihim ko yon kay nanay dahil natatakot ako na mapagalitan niya. Tinawagan ko si Clysa para itanong ang tungkol sa nararamdaman ko at kahit siya ay may hinalang buntis nga ako. Para masagot ang gumugulo sa utak ko, kaya inaya ko si Resty na samahan akong magpa-check up. Yes! Sa wakas, magiging tatay na ako! Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko nang sabihin ng doktor na 3 buwan na akong nagdadalang tao. Masayang-masaya si Resty habang nakatingin sa monitor na nasa ulunan ko. Halo-halo ang nararamdaman ko ng mga oras na yon, Kabanong. Alam ko naman na hindi ako tatakbuhan ni Resty pero isa lang ang sigurado ko. Malalagot talaga ako sa nanay at tatay ko. Narinig mo ba yung mga habilin ng doktor sa'yo? Bawal magpuyat at may stress para hindi makaapekto sa baby natin. Kumain ka rin ng masusustansya para lumakas ka at lumakas rin yung kapit ng baby natin. Natatakot ako Hindi ko alam kung paano ko to sasabihin sa mga magulang ko. Hindi kaya masampal ako ng nanay at tatay ko? Di sasamahan kita para makasiguro ko na hindi ka nila sasaktan. Ang plano ko, iuuwi na kita sa Aklan. Doon na muna tayo tumira. Presko kasi ang hangin at kapaligiran doon. Hindi kagaya dito. Masyado ng polluted. Kailangan ko kayong alagaan ng baby natin. Sige, sabihin na kagad natin sa mga magulang ko para makauwi na rin tayo ng Aklan. Nang gabing yun, Kabanong, ay hinintay namin si tatay na makauwi para sabihin ng tungkol sa pinagbubuntis ko. Nung unay halata ang galit at pagkabigla sa mukha ng tatay ko, pero kalaunan ay nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito. At naluluha na tumititig sa akin habang sinasabi ni Resty na balak niya na akong pakasalan pagkapanganak ko. Si nanay naman ay hindi na nabigla dahil mukhang alam na talaga nito ang tungkol sa pagbubuntis ko nung una pa lang. Pagkalipas ng 1 linggo ay umuwi na nga kami sa Aklan. Sumakay kami ng eroplano at ilang oras lang ay naroon na kami sa bahay. Habang nakatayo ko sa labas ng bahay ay kinikilatis ko yun habang si Resty naman ay abala sa pagbaba ng mga maleta namin. Ang laki naman yata ng bahay na binili mo. 2 lang naman tayong titira dyan. Mas okay na yung malaking bahay. Hindi ba yan yung pangarap mo? Ang tumira sa malaking bahay? Oo nga, pero hindi ba delikado dito? Ang lalayo ng mga bahay. Tahimik dito sa lugar namin. Ang akala ko kasi doon tayo titira sa bahay nyo kasama ang mga magulang mo Hindi tayo pwedeng tumira doon. At saka mas okay na nakabukod tayong dalawa. Kailan mo ko ipapakilala sa mga magulang mo? Darating din tayo dyan. Pero sa ngayon masyado kasing busy ang mga magulang ko sa negosyo namin Tara na, pumasok na tayo sa loob para makapagpahinga ka. Alam kong napagod ka sa biyahe natin. Pagbukas ng pinto, bahagyang lumangit-ngit ang pinto. Napatingin naman ako sa sala na may iilang mga kagamitan. Tingin ko parang dati nang may tumira doon
Hindi yata masyadong nalinis tong bahay ah. Sige, umakyat ka muna sa kwarto at tatawagin ko lang yung mga pwede maglinis dito. Hindi ako matatakutin ka, Banong. Pero ng mga oras na yon ay hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Nakadagdag pa sa takot ko na tuwing hahakbang ako sa bawat baitang ng hagdan ay lumalangit-ngit yun. Nagdahan-dahan na lang ako sa pag-akyat dahil baka lumusot ako. Parang hindi na matibay ang hagdan na gawa sa kahoy. Pagpasok ko sa unang kwarto na nakita ko ay agad akong nahiga sa kama. Nakaramdam kasi ako ng ngalay ng balakang. Nagugutom ka ba? Baka gusto mo kumain ha? Mamaya na, mas gusto kong mahiga eh. Tinawag ko na pala yung mga maglilinis ng bahay. Lalabas muna ako ha. Bibili lang ako na makakain at ilang kailangan dito sa kusina. Kapag may gusto kong ibabili, tawag mo na lang sa akin ha. Nung umalis si Resty ay naiwan akong mag-isa sa bahay. Nilibot ko ang buong bahay hanggang makarating ako sa likod. Malawak ang lupain at pwedeng magtanim ng mga halaman. Nasa ganun akong tagpo nang may marinig akong kumakatok at tumatawag mula sa labas ng bahay. Pagbukas ko ng pinto ay isang matandang lalaki ang nakita ko. Sino pong hinahanap nyo? Ako po yung pinatawag na Sir Resty para po sa paglilinis nitong bahay. Ay, pasok po kayo. Umalis po si Resty, may kailangan lang bilhin. Ikaw ba yung bagong nakatira dito? Opo, ako nga po pala si Aiko, ang mapapangasawa ni Resty. Nang sinabi ko yun, ay napansin ko na nag-ibang ekspresyon ng mukha na matanda. Tumalim ang mga mata nito at nagpalinga-linga sa kabuuan ng bahay. Hindi naman sa tinatakot kita, Iha. Pero kung ako sa'yo, umalis ka na sa lugar na ito habang may oras ka pa. Bakit naman po ako aalis? Mahirap ipaliwanag pero hindi ka dapat sumama sa mga taong hindi mo pa lubusang kilala. Po? Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ko pwedeng sabihin ang nalalaman ko. Basta, binigyan kita ng babala. Nasa sayo kung maniniwala ka o hindi. Paano ko maintindihan kung hindi niyo po sasabihin sa akin? Hindi na nagsalita si Mang Solito. Tumalikod na ito at nagsimulang maglinis. Maya-maya ay dumating na si Resty na may dalang pinamili. Napansin ko ang kakaibang ipinukol na tingin ni Resty sa matanda. Nang mapatingin ito sa akin ay malapad itong umiti at saka ako inaya sa kusina para kumain. May sinabi ba sa'yo si Mang Solito? Ang sabi niya, siya raw ang maglilinis ng bahay kaya pinapasok ko na nga. Bukod doon, wala na ba siyang ibang sinabi? Wala naman. Tinanong niya rin kung ako ang bagong titira dito. Yun lang naman. Bakit ba? Wala naman. Kaya lang kasi, baka lang kasi may sinabi siya tapos maniwala ka naman. Dito sa lugar namin, huwag kang basta-basta maniniwala sa mga sasabihin ng mga tao dito. Oo naman, lalo na't wala naman akong kakilala dito. Mabuti na yung nakakaintindihan tayo. Gusto ko na lagi kang makikinig at susunod sa mga sinasabi ko ha. Sige, tatandaan ko yan. Makalipas ang 5 oras, ay natapos na si Mang Solito sa paglilinis. Agad namang nagbigay ng bayad si Resty. Nang magpaalam ang matanda, ay sumulyap pa ito sa akin bago tuluyang lumabas ng bahay. Parang nagbibigay ito ng babala sa paraan ng tingin sa akin. Tatawagan ko na lang ulit kayo kapag kailangan ko na maglilinis dito. Sige pa, sabihan niyo lang po ako't darating ako. Nang makalis ang matanda, ay nagpasya akong umakyat sa kwarto. Bala kong maligo dahil pakiramdam ko, dumikit sa balat ko ang mga alikabok. Pagpasok ko sa banyo, ay nagulat pa ako nang sumunod sa akin si Resty. Pilyo itong nakatingin habang naguhubad ng damit. Wala na akong nagawa kabanong nang gawin namin ulit ang bagay na ginagawa ng mag-asawa. Naalimpungatan ako nang wala na sa tabi ko si Resty. Pagtingin ko sa bintana, latag na ang dilim sa labas. Nagbisa ko ng duster at saka bumaba ng hagdan. Tinawag ko siya pero walang Resty na sumagot at nagpakita. Pakiramdam ko mag-isa lang ako sa bahay. Binuksan ko ang pinto at akmang lalabas.
Baka sakaling nasa labas si Resty pero nagulat ako nang makita kong isang malaking aso na nasa harapan ng bahay namin. Mapupula mga mata nun at nakatitig sa akin. Kumabog ang dibdib ko sa sobrang takot. Humakbang yun na parang lalapit sa akin. Mabilis naman ang naging kilos ko. Agad ko namang isinara ang pinto at nilak yun. Narinig ko pa ang pagkaluskos ng mga kuko nito sa pinto. Malakas akong napasigaw saka patakbong umakyat sa taas. Pagpasok ko sa kwarto ay agad kong tinawagan si Resty pero narinig kong tumutunog ang cellphone niya na nasa gilid ng unan. Lalo kong binalutan ng takot. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Saka ko biglang naisip si Ruben. Tinawagan ko siya pero hindi rin ito sinasagot ang tawag ko. Hanggang sa mawala ang kalampag ng malaking aso sa pinto. Nakiramdam ako. Hindi ko alam kung bababa ba ako o mananatili na lang sa kwarto pero pinili ko ang huli. Saan ka galing? Lumabas lang ako saglit. Bakit ganyan ay itsura mo? Hindi mo ba nakita yung malaking itim na aso doon sa labas? Malaking itim na aso? Wala naman nakita. Saka baka alaga lang yun ng kapitbahay. Kung alaga yun, bakit naman nila hinahayaang makalabas? Ang laki-laki ng aso. Parang mas malaki pa nga sa tao eh. May lahi siguro yung aso kaya malaki. May gana ulit tayo. Tatabihan kita para makatulog ka na. Wala na akong nagawa nang hawakan ako ni Resty sa kamay at iginiyak pahiga sa kama. Umunan ako sa isang braso niya habang ang isang kamay ay nakayakap sa akin. Tulog na si Resty pero ako ay nananatiling gising pa rin ng diwa. Hindi mawaglit sa isipan ko ang malaking itim na aso. Kinabukasan ay nagpaalam si Resty na aalis muna siya. Huwag kang lalabas hintayin mo ako makauwi. Baka gabi na ako nang uwi eh. Kapag nagutom ka, maraming pagkain dyan sa ref at cabinet. Kung may pabibili ka naman, pwede mong tawagan si Mang Solito. Ibibigay ko sa iyo yung number niya Kung kaya mo makauwi na maaga, pilitin mo umuwi Natatakot ako mag-isa dito lalo na sa gabi. Basta ilak mo yung mga pinto at bintana. Kung ano man ang mapapansin mo na kakaiba, huwag mo na lang pansinin. O sige na, aalis na ako. Nung umalis si Resty ay niiwan ako nag-iisa sa bahay. Para mawala ang inip ay nanood ako ng TV. Nang magsaway nagluto na lang ako. Hindi ako biyasa sa pagluluto pero natatandaan ko kung paano magluto si nanay kaya yun na lang ang ginawa ko para masiguradong masarap ang ulam na ilulutuin ko. Pagsapit ng hapon ay nakaramdam na ako ng inip. Medyo mahina ang signal sa lugar kaya hindi ako makatawag sa nanay ko. Nabasa ko ang text niya at kinumusta niya ako. Ganon din si Ruben, nangungumusta. Habang nakahiga sa sofa, ay nakaramdam ako ng gutom kaya naman tinawagan ko si Mang Solito. Sumagot naman ito kaya nagpabili ako ng meriendang pagkain. Hindi naman nagtagal ay dumating ito. Pasensya ka na, ma'am, kung natagalan ako. Sana ay magustuhan mo itong binili kong pagkain. Ito lang kasing meron eh. Wala pang problema, Mang Solito. Ito na po palang bayad Ay maraming salamat po, ma'am. Sige, tutuloy na po ako. Mang Solito, baka naman po pwede niyo akong samahan dito. Kahit saglit lang. Wala po kasi akong makakasama saka mamaya pa yung uwi ni Resty. Ay sige. Sasamahan kita pero kailangan kong makalis at makauwi bago gumabi Mahirap nang abutan ng dilim sa daan lalo na't malabo mga mata ko. Sige po, Mang Solito. Tara, sabayan niyo na po akong kumain. Mukhang masarap tong banana Q at kamote na binili niyo. Kumain ka lang, iha. Busog pa naman ako May itatanong po ako sa inyo. Kagabi kasi may nakita kong malaking itim na aso sa labas. Normal po ba yung may mga ganong aso dito sa lugar ni Resty? Anong ginawa ng itim na aso? Sinugod ka ba? Parang ganon na nga po Nung sinara ko kaagad ang pinto, narinig ko na parang kinakalmot niya yung pinto kaya takot na takot ako kagabi. Aswang ang nakita mong aso na itim kagabi. Aswang?
Naku naman, mananakot pa si Mang Sulito. Alam naman na bagong nakatira lang ako dito eh. At isa pa, buntis pa ho ako. Hindi ako nagbibiro at nananakot. Totoo ang narinig mo. Kung ganun, delikado palang manirahan dito. Maganda siguro kung babalik na lang ako sa Maynila. Di ba binala kita nung nakaraan pa? Kung may oras ka pa, mas makabubuting bumalik na lang kung saan ka nanggaling. Hindi naman sinabi ni Resty na delikado pala dito eh. Kung aswang ho yung aso kagabi, saan siya galing? Ang mga aswang ay kaya magpalit ng anyo ayon sa kagustuhan nila. Kaya mag-ingat ka na lalo na sa gabi. Magsara ka ng bintana at pinto para hindi sila makapasok. Nakakatakot naman pala. Ano mangyayari kapag nakapasok sila sa bahay kung sakali? Kakainin ka nila, pati ang nasa sinapupunan mo. Nang marinig ko yun, ay lalong kumabog ang kaba ng dibdib ko, Kabanong. Nung oras na yun ay ayaw kong palisin na matanda habang hindi pa dumarating si Resty. Pero bigla na lang itong nagpaalam na aalis na. Dahil naunahan ako ng hiya, kaya hindi na ako nakiusap na manatili pa si Mang Sulito. Mag-iingat ka dito, iha. Huwag mong kalimutan ang biling ko sa'yo. Maraming salamat po, Mang Sulito. Mag-ingat po kayo sa daan. O siya, sige. Ako ay tutuloy na. Sa susunod, mas maganda kung may kasama ka dito sa bahay. Pagkalis ni Mang Sulito ay kagad kong nilak ang pinto sa harap at sa kusina. Umakyat din ako sa taas para isarado ang mga bintana. Dahil sa takot, kaya tinawagan ko si Leslie. Hindi naman ito sinasagot ang tawag ko. Naisipan kong tawagan ng nanay ko para kahit papaano ay kumalma ko. Nagkausap naman kami ni nanay at sinabi ko dito ang tungkol sa aswang na sinasabi ni Mang Sulito. Magsabit ka ng maraming bawang dyan sa bintana ng kwarto mo. Kapag may narinig ka sa paligid o bubong, bugawin mo gamit ang asin. Sabuhin mo para umalis sila. Nag-aalala tuloy ako sa iyo, anak. Kung malapit ka lang, baka puntahan kita dyan. Ayos lang naman po ko, Nay. Kaya ko pong sarili ko. Basta kapag may problema, tawagan mo ako, ha? Opo, Nay. Ikusin niyo na lang po ako kay tatay. Nakaramdam ako ng uhaw nung gabing yon, Kabanong, kaya bumaba ako para kumuha ng tubig sa kusina. Nasa hagdan na ako na eksaktong may kumatok ng 3 magkakasunod. Sino yan? Ikaw na ba yan, Resty? Ngunit hindi sumagot ang kung sino man ang nasa labas, kaya nag-atubili akong buksan ang pinto. Muling naulit ang katok. Sa pagkakataong yun, mas malakas na. Nahintakutan ako at napatras. Tumakbo ko sa kusina para kumuha ng kutsilyo. Kung sakali na may pasukin ako, ay may pangdepensa ako. Umalis ka kung sino ka man! Hindi ako tumatanggap ng bisita! Biglang nawala ang kumakatok. Nakiramdam ako sa paligid ng bahay hanggang sa may tumalon sa akin mula sa kung saan na isang pusang itim na may madidilaw na mga mata. Diyos ko! Malakas nang umiyaw ang pusa at saka umangil sa akin. Hawak ang kutsilyo ay hinabol ko ito. Mabilis itong tumakbo para tumakas. Naalala ko ang sinabi ni Mang Sulito na nag-iibang anyo ang mga aswang, kaya naisip ko noon na baka aswang din ang itim na pusa. Bigla na lang nawala ang pusa at hindi ko alam kung saan nagpunta. Hindi ko na siya maramdaman, kaya naman kinalma ko ang sarili ko at naupo sa sofa. Bagya pa akong hinihingal. Hindi pa ako nakakabawi pero bigla naman akong nakarinig ng sumisingasing na baboy sa labas ng pinto. Kahit natatakot ay sumilip ako sa bintana para makita kung baboy nga ang hayop na naririnig ko. Isang baboy na itim nga ang nakita ko at tila galit itong nakatitig sa akin. Akma itong susugod at tatakbo kaya naman sumandal ako sa pinto. Sa laki ng baboy, baka masira niya ang pinto at makapasok sa loob ng bahay. Ilang balya na ang ginawa ng baboy habang ako'y natawag na yata ang lahat ng santo sa sobrang takot ko. Para kung aatakihin na ewan. Ilang sandali pa ay biglang tumigil ang baboy sa ginagawa nito.
Napapitlag pa ako nang may kumatok sa pinto. Hindi ako sumagot kaya nakita ko na may pumipihit sa seradura. Aiko, buksan mo tong pinto. Ikaw ba talaga yan, Bestie? Oo, ako nga. Bakit? Sino pa bang kakatok dito? Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Muntik pa akong masubsob nang biglang itulak ng malakas ni Resty ang pintuan. Ano ba nangyayari sa'yo? At ganyan na naman ang itsura mo. Pawis na pawis ka. Bakit may hawak ang kutsilyo? Eto ba? Kasi kanina may kumakatok pero hindi nagsasalita kung sino eh. Baka aswang yun kaya kumuha ako ng kutsilyo. Tsaka, hindi mo ba nakita yung baboy na itim dyan sa labas? Ha? Wala naman ako nakikita. Baka guni-guni mo lang yun. Nakita ko mismo. Binabalya pa nga niya itong pinto kanina eh. Akala ko makakapasok na. Ay nako. Pagod ako, Aiko. Tara na, magpahinga na tayo sa kwarto. Hindi ka ba kakain muna? Hindi na muna. Busog naman ako eh. Kumain ako bago umuwi. Mas gusto ko na mahiga na lang at matulog. Sige. Tara na sa taas para makapagpahinga ka. Namiss mo ba ako at maghapon akong wala? Naman, tinatawagan nga kita pero hindi ka sumasagot eh. Busy talaga ako eh. Pasensya ka na ha. Saan ka ba kasi pumupunta? Baka naman pwede mo akong isama na lang para hindi ako naiiwan dito sa bahay. Nako, mapapagod ka lang doon. Minamanage ko kasi yung negosyo namin sa slaughterhouse at mga palaisdaan. Kaya mo, minsan isasama kita para makita mo yung mga isda na meron kami. O kaya, baka pwede kong papuntahin si nanay dito para may kasama ako. Wag na, maiinip lang yun dito si Nanay Esther. Tsaka sino naman na mag-aasikaso sa tatay mo kung nandito siya? Tama na muna ang usaping ito. Matulog na tayo. Bukas maaga pa akong aalis. Ilang sandali pa'y narinig ko na ang malalim na paghinga ni Resty habang ako ay panayang tingin sa bintana. Pakiramdam ko kasi ay para bang may ibang presensya na naroon na nakikiramdam sa amin. Kinabukasan, maagang nagising si Resty. Naalimpungatan ako na wala siya sa tabi ko kaya bumabakot nakita ko siya sa kusina na abalang nagluluto. Mukhang masarap yan ah. Hoy, gising ka na pala. Gusto mo naman kumain? Sabay na tayo kapag nakaluto ka na. O sige na, maupo ka muna doon at baka matalsikan ka ng mantika. Nang matapos magluto si Resty, ay naghain na ako ng pagkain sa mesa. Napatitig ako sa kanya. Sa loob-loob ko ay masaya ang puso ko dahil sa pag-asikaso na ginagawa niya sa akin. Damihan mo ang kain mo ha. Siya nga pala, kung pwede lang, wag mo muna akong tatawagan. Hindi ko kasi hawak yung cellphone ko kapag nasa isdaan o katayan ako eh. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang si Mang Solito. Bigyan na rin kita ng pera para pwede mong ipambili ng lahat ng gusto mo. Pwede ba akong makiusap? Baka naman pwede mong agahan ng uwi mo mamaya. Hindi ko may papangako pero sige, sisikapin ko makauwi na maaga. Nang makalis si Resty ay naiwan akong mag-isa sa bahay. Gusto ko sanang lumabas pero ang tanong, saan naman ako pupunta? Malayo ang mga kabahayan at wala naman akong kakilala dito sa lugar. Dahil sa sobrang pagkainip, kaya mas pinili ko nang lumabas na lang. Habang naglalakad ay puro mga puno, halaman at mga damo ang nakikita ko sa paligid. Hanggang nakakita ko ng isang bahay. Nagpalinga-linga pa ako. Hinahanap ko na baka may tao na pwede mapagtanungan. Gusto ko sanang lumabas sa lugar na yun, kaya itatanong ko kung saan ang tamang daan. Nang wala akong makitang tao, ay umalis na ako at nagpatuloy sa paglalakad. Tiya, saan ka ba pupunta? Naiinip po ko sa bahay eh. Gusto ko pong mamasyal sana. Ay naku po, alam ba to ni Sir Resty? Hindi niya po alam. Umalis po siya eh. Hindi ka dapat naglalakad mag-isa dito at lubang delikado. Tara na sa bahay niyo at ihahatid na kita. Ayaw ko pong umuwi, Mang Solito. Naiinip na po talaga ako sa bahay eh. Saan po ba yung daan palabas ng lugar na ito? May malapit po ba na pasyalan o palengke dito? Naku bata ka oh.
Huwag matigas ang ulo mo at baka mapahamak ka pa. Huwag mo nang ipilit pa ang gusto mo. Pero Mang Solito, kahit ngayon lang po, pagbigyan niyo po ako. Kapag nakursunadahan ka ng mga aswang na nakatira dito, tingin mo, ano ang pwede mangyari sa iyo kung sakali? Ang isipin mo, yung bata sa tiyan mo. Ayun na naman kayo sa aswang-aswang na yan eh. Nananakot na naman kayo eh. Dahil totoo naman ang sinasabi ko eh. Sa dami naman kasi na makikilala at sasamahan mo bakit si Sir Resty pa? Pinyong sabihin, ano po bang meron kay Resty na ayaw niyong sabihin sa akin? Ayaw ko na lang madamay at malagay sa panganib ang buhay ko. Basta masasabi ko, kilalang kilala ko siya. Kaya kung gusto mo rin maging ligtas, sumunod ka na lang din sa habilin niya. Kahit na wag mo na akong pakinggan. Wala akong nagawa ng magpatiunan na si Mang Solito. Sumunod na lang ako hanggang makauwi sa bahay namin. Dito rin po ba kayo sa lugar na ito nakatira? Oo, pero malayo ang bahay ko dito. Paano? Ako aalis na. Dito ko na lang sa loob at iwasan mong lumabas ha. Huwag matigas ang ulo dahil dyan ka mapapahamak sa katigasan ng ulo mo. Sige po, Mang Solito. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng inis na mga oras na yon, Kabanong. Kaya naman para malibang, ay tinawagan ko na lang si Ruben. Mabuti na lang at hindi to busy kaya nasagot niya ang tawag ko. Totoo ba talaga yung mga kinukwento mo? Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Totoo yun. Kaya nga tinawagan kita nung nakaraan kasi takot na takot ako nun eh. Ay nako kung alam mo lang. Basta, kakaiba dito sa lugar na ito. Probinsyang-probinsya ang itsura tapos ang lalayo pa ng mga bahay. Kapag may pumatay sa akin dito, wala man lang makakarinig sa sigaw ko. Wala rin tsak na tutulong sa akin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kinakabahan tuloy ako sa mga kinukwento mo eh. Bakit kaya hindi ka nalang umuwi dito sa atin? Baka hindi pumayag si Resty. Lalo ngayon na busy siya sa mga negosyo nila. Malayo ko kaya paano naman kita mapupuntahan dyan? Hindi ko rin alam saan ka titira kung pupunta ka naman dito. Hindi naman to kagaya dyan sa atin na maraming hotel at motel na pwedeng tuluyan. Basta, mag-iingat ka na lang palagi dyan ha. Kapag naiinip ka, tawagan mo lang ako para kahit paano may nakakausap ka. Maraming salamat talaga Ruben ha. Sige na, baka kailangan mo ng matulog. Ipasok ka pa yata mamaya. Sumapit na naman ang gabi. Kagaya ng dati, binalot na naman ako ng kilabot at takot. Parang ang bagal ng takbo ng oras. Siniguro kong nakasarado at nakalaka mga pinto at bintana. Hindi ako pala dasal na tao pero noong mga oras na yon ay nagsimula na akong magdasal na sana naman ay walang manalasa o bumisita sa akin. Nag-text din ako kay Resty. Sinabi kong umuwi na siya dahil gabi na at wala akong kasama sa bahay. Habang hawak ko ang cellphone ay may narinig akong huni ng ibon sa labas. Pinakinggan ko yun at panay ik-ik ang humuhuni nito. Naisip ko na baka ibon lang yun na galing sa gubat. Ay Diyos ko, ano ba naman yan? Nagulat ako nang may malakas na bumagsak sa bubong. Nanatili ako sa kinatatayuan ko at nakiramdam sa paligid habang nakatingin sa bubong. Pwisit talaga. May dalaw na naman siguro ako ngayong gabi. So ngayon, ibon ka naman. Nung nakaraan, aso na naging pusa na naging baboy. Ngayon naman, ibon. Kayang klaseng hayop ka sa susunod. Naalala ko na hindi pala ako nakapaglagay ng bawang sa bintana ko. Kaya ang ginawa ko'y dahan-dahan akong bumaba. Hindi ko alam kung ano ang nag-udyok sa akin na sumilip sa bintana. Hanggang sa nakita ko ang isang malaking ibon na may malapad na pakpak na unti-unting bumababa sa lupa. Hinintay ko kung ano ang gagawin ng ibon. Hanggang sa napansin ko na nawala ang pakpak nito at tila pumasok sa likod nito. Nanlaki ang mga mata ko lalo na nang unti-unting magbagong itsura ng ibon. Naging tao ito at lalo pa akong nagulat nang makilala ko si Resty. Lumingon pa ito sa kinaroroonan ko kaya mabilis akong yumuko sa sahig para hindi niya ako makita. Ilang sandali pa ay nakarinig na ako ng mga katok sa pinto. Nanginginig ako sa takot noon pero wala naman akong choice kundi kumalma at pagbuksan si Resty. Ay ko! Nandito na ako! Pakibuksan naman ng pinto! Oo,
Nandiyan na, sandali lang. Oh, bakit ganyan na naman ang itsura mo? Pinapawisan ka yata. May ginagawa ka ba? Ha? Oh, wala naman. Mainit lang talaga ang panahon ngayon, tsaka mainit pala sa pakiramdam kapag buntis. Kumain ka na ba? Kumusta bang araw mo? Ayos naman ako. Saka, hindi pa ako kumakain ng hapunan. Parang wala akong gana eh. Ganun ba? Sayang. Aayain pa naman sana kitang kumain. May pagkain naman dito eh. Gusto mo ipagkain kita? Kung sasabayan mo ako, sige. Pero kung hindi, wag na lang. Pasensya ka na. Medyo nagiging pikan kasi ako sa pagkain ngayon eh. Wala namang problema. Naiintindihan ko naman ang kalagayan mo eh. Pagod din ako ngayon. Mas gusto ko nang magpahinga at mahiga na lang. O sige, mauna ka na siguro sa taas. Dito muna ako tatambay. Sigurado ka? Oo. Hindi pa naman ako inaantok eh. Maghapon ako natulog. O siya, sige. Aakyat na ako. Sumunod ka na lang ha. Hinatid ko na lang ng tanaw si Resty. Ng mga sandaling yun ay hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Maraming katanungan sa utak ko at ang gumugulo ay kung totoo ba ang nakita ko kanina sa pagbabagong anyo ni Resty. Naupo na lamang ako sa sofa. Nakaramdam ako ng pananakit ng puson at singit. Siguro ay nai-stress na ako sa mga nangyayari. Kinabukasan ay tinawagan ko si Ruben para ikwento ang nakita ko. Araw-araw na lang Lagi kang may kwento. Sigurado ka ba dyan sa nakita mo? Baka naman dahil lang malikot ang mga imahinasyon mo kaya akala mo si Resty yun. Alam kong totoo nakita ko, Ruben. Please naman, tulungan mo ko. Gusto ko nang umalis dito. Puntahan mo ako dito para may kasama ako pag-uwi dyan sa atin. Nasisiraan ka na ba? Hindi naman madali ang gusto mo mangyari. Saka kapag umalis ka dyan, tsak na hanapin ka ni Resty dito sa atin. Siya ang ama ng pinagbubuntis mo, kaya may karapatan siya. Alam ko naman yun, pero hindi ko maatim na isang aswang ang lalaking sinamahan ko dito sa probinsya. Diyos ko, kung nalaman ko lang ng mas maaga, wala sana ako dito ngayon eh. Malalahian pa ako ng aswang. Alam na ba ito ng Nanay Esther? Hindi pa, at wala akong balak sabihin kasi alam kong mag-aalala yun. Kaya nga ako sa iyo nagsabi. O sige, pag-iisipan ko yung sinabi mo. Huwag mo akong paghintayin na matagal Kung pwede nga lang bukas sunduin mo na ako. Kahit padala na lang kita ng pera. Bahala na. Basta mag-iingat ka lang dyan At tawagan mo ako kung ano bang makita mo at mapansin mo sa kanya. Sa tuwing gabi na uuwi si Resty ay nakikita ko ang pagbabagong anyo na ginagawa niya. Mula sa hayop ay nagiging tao ito at saka kakatok na parang walang nangyari. Hindi ko ipinahalata na alam ko na ang sikreto niya. Mabuti na lang ay wala namang itong ginagawang masama sa akin. Naisip ko na lang na baka totoong umiibig siya sa akin at hindi lang niya kayang aminin ang tungkol sa totoong pagkatao niya. Kabanong, kahit ilang ulit kong isiksik sa utak ko na intindihin siya, pero iba ang isinisigaw ng puso ko. Gusto nito na umalis na ako sa lugar na yon at baka dumating ang araw na mapahamak ako ng tuluyan. Kaya kinabukasan ay tinawagan ko si Mang Solito para makisuyo sa kanya. Ano palang ipag-uutos mo, Iha? Mang Solito, may sasabihin po ako sa inyo. Siguro may alam na kayo kung tungkol saan ito, pero sasabihin ko na rin. Nung nakaraan, nakita ko si Resty na nagbagong anyo. Ang totoo natatakot ako kaya sana tulungan niyo ako sa binabalak ko. Kung ganun alam mo na palang tungkol kay Resty. Opo, nagtataka lang ako. Kung aswang pala siya, bakit hindi naman niya ako ginagalaw o ginagawa na masama? Dahil siguro mahal ka niya. Bakit ka naman niya sasaktan? Kapag ginawa niya yon, baka mawala yung nasa tiyan mo. Malaking kawalan yun sa kanya. Malaking kawalan? Ano pang ibig niyong sabihin dyan? Ayaw ko na sana na sa akin manggaling pero dahil alam mo na at natuklasan mo na kung sino talaga si Resty, kaya sasabihin ko na. Si Resty ay nagmula sa angkan at pamilya ng mga aswang dito sa Aklan. Ang ginagawa nila ng kapatid niya at ibang kalahi niya ay umahanap sila ng mga babae o lalaking tao na matitipuhan nila.
Sisilawin nila sa pera, kayamanan at itsura para makuha at maakit nila ang pinili nila na lahian. Kagaya mo, isa ka sa ginamit niya para mabuntis nang sa ganun madagdagan ang lahi nila. Kung ganon, hindi lang ba ako ang nabiktima niya? Marami pang nauna sa akin. Ganun na nga, natumbok mo. Mabutit na intindihan mo kung ano ang ibig kong sabihin. Kaya nung una pa lang kitang nakita binalala kita pero hindi ka naman umalis. Diyos ko, ano ba itong kababalaghang napasok ko? Ngayon na gustuin mo mang umalis, ay hindi mo na magagawa pa. Tsak na mahanap ka niya kahit saan ka magpunta at magtago. Baka madamay pa mga mahal mo sa buhay. Kilala ko sila, Resty. Mababait sila pero masama silang magalit. Ayaw nila na sinusubay sila. Ano pong gagawin ko ngayon? Manatili ka lang dito. Hintayin mo ng mga anak ka at saka mo ibigay sa kanyang anak ninyo. Sa ganung paraan tsak na papayag siya kahit umalis ka. Hindi ko naman kayang iwan at ipamigay ang anak ko. Pero yun lang ang taging paraan, Iha. Anak lang naman ang habol niya at ang importante sa kanya. Kaya kung ako sa iyo, ibigay mo na lang kung anong gusto niya. Kapag pinalaya ka niya, makakapamuhay ka pa ng maayos at pwede mong kalimutan ang nakaraan mo sa kanya. May naisip akong ibang paraan, Mang Solito. Kailangan ko rin ng tulong niyo. Maawa naman kayo sa akin sa amin ng anak ko. Anong paraan ba iniisip mo? Magpapasundo po ako dito sa kaibigan ko. Ang kailangan niyo lang gawin ay magpunta sa bayan kung saan may mga remittances na pwedeng hulugan ng pera para maipadala sa kanya. Pamasahe niya sa eroplano para makarating siya kagad dito. Imposible ang iniisip mo, Iha. Baka kapag sinundo ka niya dito lalong malagay sa panganib ang buhay niyong dalawa. Matalas ang pakiramdam at pang-amoy nila. Kaya malalaman nila kung may binabala ka o wala. Ang hirap naman. Ano na bang gagawin ko? Gulong-gulo na ang utak ko. Uisip naman kasalanan ko to Kung hindi ako nasilo sa pera, marangyang buhay na inalok niya. Tahimik sana ang buhay ko ngayon. Lagi talagang nasa huli ang pagsisisi. Kung ako sa iyo, gawin mo na lang ang ipinayo ko. Pag-isipan mong mabutit makiusap. Huwag kang gagawa ng hakbang na sa uli, baka'y kapahamak mo ulit at pagsisihan. Naiwan ako mag-isa sa bahay. Hinayaan ko nang umalis si Mang Solito dahil mas kailangan ko mag-isip kung ano ba ang tama at dapat gawin sa sitwasyon na meron ako ngayon. Hindi ko napigilang maluha. Sising-sisi ako dahil kung hindi ako nangarap ng mataas ay hindi naman ako lalagpak. Masakit isipin na iiwan ko ang anak ko kay Resty at ang kapalit noon ay ang kalayaan ko. Maghapon akong nahiga at iniyakan ng gumugulo sa isip ko. Pag-uwi ni Resty ay tila napansin nito ang pamumugto ng mga mata ko. Umiiyak ka ba? Sino nagpayak sa'yo? Ha? Wala naman. Namimiss ko lang ang nanay at tatay ko. Di tawagan mo sila. Gusto ko umuwi sa amin Ayaw ko na dito. Umayag ka na dito tayo tumira, di ba? Tapos ngayon sasabihin mo na gusto mo nang umuwi sa inyo. Gusto mo na naman balikan ng squatter na lugar na yon? Naiinip ako dito at wala akong laging kasama. Buti pa sa squatter na tinirhan namin, hindi nawawalan ng tao sa labas. Samantalang dito para akong bilanggo. Ni wala man lang akong nakikitang kapitbahay o tao. Pagod ako, Aiko. Wala akong oras para pagtalunan ng tungkol sa walang kwentang bagay na ito. Kung sa'yo walang kwenta sa akin meron. Bakit hindi na lang tayo manirahan sa Maynila? Dahil ayaw ko. Ikaw lang naman ang iniisip ko Kayo na magiging anak natin. Ako ang iniisip mo o baka naman ang bata lang ang lubos na mahalaga sa'yo? Ay naku, tigil na nga natin ito. Huwag ka na magalit. Malungkot at umiyak. Sige na, tama ka na. Kahit nasa trabaho ako, ikaw ang laging laman ng isip ko, no? Hindi mo ba ako na-miss? Lagi nga kitang namimiss Kung ako lang ang masusunod, mas gusto ko nang huwag ka nang umalis. Umaalis ako dahil sa inyo ni Baby. Gusto ko mabigyan kayo ng marangyang buhay. Sana nakita mo ang pinaghirapan ko at sana naiintindihan mo ako. Maraan akong tumango at iniwas ang tingin kay Resty. Ang galit nitong anyo kanina ay napalitan ng maamong aura. Ngumititot niyakap ako. Gumanti ako ng yakap sa kanya para isipin nito na hindi na ako galit.
Unti-unti niyang itinaas ang baba ko at saka niya ako hinalikan. Natigilan ako at gumanti na rin sa ginagawa niya. Binuhat niya ako na parang bagong kasal kami. Inakyat niya ako sa kwarto at inihiga sa kama habang makalapat pa rin ang aming mga labi. Nang gabing yun ay may nangyari sa amin, Kabanong. Hindi lang isang beses. Naramdaman ko ang sobrang pagkasabik niya sa akin. Nagpadala na lang ako sa Agos. Sa isip ko aalis din naman ako. Kaya iiwanan ko siya ng isang alaala na hindi niya makakalimutan. Naniniwala ka ba sa lahat ng sinabi sa'yo ni Mang Solito? Alam mo kasi, mahirap magtiwala lalo na hindi mo naman lubusang kilala yung matanda. Paano kung sinisiraan lang niya si Resty sa'yo? Tingin ko naman hindi niya yung gagawin. Alam mo, hindi naman kita pwedeng sisihin eh. Nangyari na yan. Ang kailangan mo na lang gawin kung paano ka makakatakas dyan. Saka magtatago. Yung hindi ka niya mahahanap. Hindi ko rin alam. Masakit na nga ang ulo ko kakaisip eh. Pero isa lang ang gusto ko mangyari ngayon. Ang makalis muna sa lugar na ito. Sa ngayon, mabait pa ang pakikitungo ni Resty sa akin. Paano kung bigla magbagong ugali niya? O kaya sumumpong yung pagkaaswang niya? Baka kainin na lang niya ako. Alam mo, kung hindi kita kilala baka hindi ako maniwala sa mga sinasabi mo eh. Alam ko rin naman na matino ka at hindi ka nababaliw. Mas pababaliw ako kapag nanatili pa ako ng matagal dito. Mukhang ayaw naman akong tulungan ni Mang Solito kaya ikaw na lang talaga ang maaasahan ko. Basta sabihan mo ako kung kailan ka makakapunta dito ah. Sinabi ko naman na sa'yo yung sketch, di ba? Kung paano makakarating dito. Buti na lang tanda ko pa yung mga dinaanan namin. O sige, kahit delikado at nakakatakot, gagawin ko pa rin. Ayaw ko naman na may mangyaring masama sa'yo dyan. Walang ibang tutulong sa'yo kundi ako lang eh. Pakiramdam ko tuloy, para akong superhero. Inisyonado na superhero. O sige na, magpahinga ka na. Tatawagan na lang kita ulit at tawagan mo rin ako kung nandito ka na sa Aklan. Napuno ko ng pag-asa na makakalis na sa lugar na ito, Kabanong. Lumipas ang 2 araw. Yun ang mismong araw ng pagtakas at pagkaalis ko. Nang umalis si Resty ng umagang yun, ay saka naman ako nagmamadaling nag-impake ng mga damit ko sa maleta ko. Nang matapos ay lumabas na ako ng bahay at nagsimula na maglakad. Umaga pa naman kaya malakas ang loob kong tahakin ang masukal na daan palabas ng lugar na yon. Ilang oras na akong naglalakad pero hindi pa rin ako makalis sa lugar. Parang walang katapusan ang nilalakaran ko. Dahil nakaramdam ako ng pagod kaya naman naupo ko saglit sa damuhan. Hinilot-hilot ko ang namimintig na mga binti ko. Sumandal ako sa malaking ugat ng puno at hindi ko namalayan na nakatulog pala ako. Sa haba ng tulog ko ay halos padilim na nang magising ako. Pinapapak na rin ako ng mga lamok kaya nagmamadali akong tumayo. Hila-hila ang maleta at muli akong naglakad. Umaasa na makakalabas na ako sa lugar na yon. Latag na ang gabi pero naroon pa rin ako sa liblib at masukal na lugar. Pinapamahayan na rin ako ng takot dahil sa mga naririnig kong mga ingay at langit-ngit sa paligid. Diyos ko, tulungan niyo po ako, Lord. Huwag niyo po sana akong pabayaan. Kami ng baby ko. Patuloy pa rin ako sa paglalakad nang biglang lumamig ang ihip ng hangin sa paligid. Natigil ako sa paglalakad at nakiramdam. Pakiramdam ko may kasama ako sa lugar na yon. Ilang sandali pa ay biglang may lumabas na isang asong lobo mula sa kakahuyan. Mabangis ang mukha nito habang nakalabas ang nagngangalit ng ngipin. Sumigaw ako ng malakas nang tumalon nito sa akin. Natumba ako sa lupa. Naramdaman ko ang sakit ng likod ko. Babangon na sana ako pero biglang nasa harapan ko na ang asong lobo. Hindi ako makagalaw sa sobrang takot. Nang awa mo na. Marami ka naman pwedeng kainin dito Huwag lang ako. Muntik na akong sakmali ng asong lobo pero biglang may dumating na isa pang aso na itim na malaki. Kamukha yun ng una kong nakita sa labas ng bahay namin. Hinarap niya ang asong lobo at sila ang nag-away. Yun naman ang hinihintay kong pagkakataon. Tumayo ko tumakbo palayo.
Wala akong pakialam kung natatamaan ako ng mga matatalas na baging o sanga ng halaman. Naramdaman ko na maapdi ang mga sugat ko sa braso at binti pero hindi ko yun ininda at nagpatuloy sa walang humpay na pagtakbo. Sa pagtakbo ko ay bumangga ko sa isang katawan ng tao. Pag-angat ko ng tingin ay nakita ko si Resty na walang emosyon na muka na nakatingin sa akin. Saan ka ba pupunta? Gabi na pero nasa labas ka pa. Aalis na ako. Iiwan na kita. Bakit mo naman ako iiwan? Huwag ka na nga magkunwari pa, Resty. Alam ko na ang tunay mong pagkatao. Isa kang aswang na nagpapakalat ng lahi niyo para dumami kayo. Akala mo hindi ko malalaman ang lahat ng ito? Puisit ka? Daming babae dyan na pwedeng mong buntisin at gamitin. Ako pang napili mo. Alam ko naman na malalaman mo ang tungkol dito eh. Pero hindi ka pa rin pwedeng umalis. Kit, dahil balak mo akong palisin kapag nakapanganak na ako? Napakasama mo. Makasarili ka. Akala ko pa naman mabait ka kagaya ng ipinapakita mo sa akin dati. Nabulag at naniwala ako sa iyo pero hindi pala totoong lahat ng ito. Sabay na tayo mag-usap. Umuwi na muna tayo. Delikado dito sa labas. Ayoko nang umuwi. At hindi na ako sasama sa iyo. Kaya parang awa mo na. Ibigay mo na ang kalayaan na hinihingi ko. Bayaan mo na ako umuwi sa amin. Hindi mo naiintindihan eh. Kapag pinayagan kitang umuwi sa inyo, mapapahama ka lang pati ang pamilya mo. Kilala kong angkan ko. Susundan ka nila kung saan ka man magpunta. Handa silang pumatay para lang makuha ang bata sa iyo pagkapanganak mo. Gusto lang kitang protektahan laban sa kanila. Protektahan? Hindi sana hindi ka umalis at hindi ka gabi na umuwi. Alam mo ba kung anong mga nararanasan ko ng mga gabi na wala ka pa? Inaaswang na ako dyan sa bahay na binili mo. Tapos malalaman ko na aswang din pala ang sinamahan ko. Alam ko kaya nga pinatay ko na yung mga umaaswang sa iyo tuwing gabi. Buntis ka kasi kaya mabango ka sa pang-amoy nila. Karamihan sa kanila mga dayo dito sa lugar. Pinatay mo sila? Mga aswang? Eh di ba kalahi mo sila? Kalahi, pero hindi sila galing sa angkan na pinagmulan ko. Kung sino man na may balak na gawa ka na masama, hindi ako magdadalawang isip na patayin sila. Magsasalita pa sana ako pero biglang may isang malaking asong dumamba kay Resty. Bumagsak silang dalawa sa lupa. Galit na galit ang asong itim at muntik nang sakmalin si Resty at buti na lang mabilis itong nagbago ng anyo. Naging itim na aso rin ito at nagsimula silang magkagatan. Nahintakutan naman ako sa nakita ko kaya umatras ako para hindi madamay sa away nilang dalawa. Agad na tumalo ng isang itim na aso. Nakagat niya ang kalaban sa leeg, saka ito iwinasiwas na parang laruan na pinanggigigilan. Sumargo ang dugo sa leeg ng aso at saka ito inihagis ni Resty na nasa anyong asong itim din. Pagkabagsak ng itim na aso ay unti-unti itong nagbago ng anyo. Halos atakin ako sa puso nang mapagsino ang taong nakaiga sa lupa at tila wala ng buhay. Walang iba kundi si Mang Solito. Aswang din si Mang Solito? Oo, ang totoo niyan eh, nagtiwala ako sa kanya pero nalaman ko rin na ang mga kakilala niyang aswang ang inuutusan niya para puntahan at aswangin ka doon sa bahay tuwing gabi. Kaya pinatay ko na siya ngayon. Walang puwang ang kapatawaran at awa sa akin, lalo na kung may balak silang masama sa iyo. Sana naiintindihan mo kung bakit hindi kita pinalalabas ng bahay. Kahit nasa malayo ang mga aswang, ay maaakit at maaamoy ka nila. Ano ba kasi ako dinala dito sa probinsya niyo eh? Dahil dito ako lumaki at ipinanganak. Naging kabala rin ako sa negosyo namin. Gusto ko mabigyan kayo ng magiging anak natin na maganda at masaganang buhay. Hindi ko inihiling na tanggapin mo kung ano talaga ako. Normal lang na matakot ka pero nakikiusap ako. Umuwi na tayo. Magsimula tayo ulit. Hindi. Ayaw ko nang sumama sa iyo. Dadaanin mo na naman ako sa pambubuladas mo eh. Hindi mo na ako madadala dyan. Tinalikuran ko si Resty at nagsimulang maglakad. Ramdam ko na sinusundan niya ako kaya naman lakad takbo ang ginawa ko. Hindi ko na iniisip ang panganib na nasa paligid. Ang gusto ko lang ay makalayo at makaalis sa lugar na yon. Ilang sandali pa'y narinig kong tinatawag ako ni Ruben. Laking gulat ko nang makita ko siya sa di kalayuan sa nilalakaran ko. Nabuhayan ako ng loob kabanong at patakbong lumapit sa kinatatayuan niya.
Kumakaway pa ito sa akin habang nakangiti. Mabuti dumating ka. Bakit naman hindi ka tumawag sa akin na ngayon ka darating? Hindi ko makontak yung cellphone mo eh. Wala kaya yatang signal. O sige, okay lang yan. Ang importante nandito ka na. Tamang-tama, tulungan mo akong makalis na sa lugar na ito. O sige tara, sumama ka sa akin at sabay tayong lalabas dito. Maraming salamat talaga. Habang naglalakad kami ni Ruben, ay napansin ko na mas masukal na ang daang tinatahak namin. Sigurado ka ba na dito ang daan palabas sa lugar na to? Oo naman, malapit na nga tayo eh. Kahit may pag-aalinlangan ay sumunod pa rin ako kay Ruben. Kahit binubulong ng instinct ko na bumalik na lang ako. Napansin ko na biglang huminto sa paglalakad si Ruben na ipinagtaka ko. Bigla itong lumingon sa akin at nakita ko na namumula at nanlilisik ang mga mata niya. Gumisi ito ng nakakakilabot. Lumabas ang matutulis nitong ngipin. Napatras ako at saka tumakbo ng mabilis. Sige, tumakbo ka! Mas masarap siguro na mapagod ka muna bago kita kainin! Kahit nakakaramdam ako ng sobrang pagod ay alam ko na hindi ako pwedeng huminto. Oras na huminto ako ay tsak na katapusan ko na. Isip ka, snap na mo itong lahat. Ano? Bumabagal na ang takbo mo ah. Kapag naabutan kita, kakainin kita. Napakabagong pa naman ng sanggol na nasa tiyan mo. Yan ang una kong kakainin kung sakali. Hindi ako papayag. Ayop kang aswang ka. Kapag nakakuha ko na... Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko dahil bigla na lamang akong dumaus-us pabagsak sa lupa. Tatayo sana ako pero biglang kumirot ang muscle ko sa binti. Pinulikat ako kaya napaiyak ako sa sobrang sakit na naramdaman. Habang ang aswang ay nakangising palapit sa akin, tumutulo ang laway nito sa bibig at nakita ko na naman na nakalabas sa mga pangil nito. Nang akman na niya akong susunggaban, ay bigla na lang may dumamba sa kanya. Nagpagulong-gulong ang dalawang nilalang na parehong nasa anyong aswang. Nakita ko si Resin na nilalabanan ng aswang na humabol sa akin na si Ruben. Sa pagkakataong yon ay lalo kong naiyak dahil niligtas niya ang buhay ko. Doon ko naisip na baka hindi naman talaga niya ako gustong saktan o takutin. Kaya hindi nito sinasabi ang tungkol sa tunay nitong pagkatao. Muli kong pinilit na tumayo pero bigla na lang akong napaupo. Masakit pa rin ang binti ko at pakiramdam ko ay parang hinihila ang ugat ko pataas sa hita. Pinakalma ko ang sarili ko at pinanood na lang ang dalawang aswang na naglalaban sa harapan ko. Lumipad sa ere si Resty habang sakalang aswang na ginayang mukha ni Ruben. Ibinagsak niya ito sa lupa. Hindi pa nasiyahan, inaangat niya ang mukha nito at saka mariing kinagat sa liig. Panay ang sigaw ng aswang at kahit nanghihina na, ay pinilit nitong makawala sa mga matatalas ng ngipin ni Resty. Nang bitiwan ito ni Resty, ay wala nitong buhay. Ayos ka lang ba? O ano, sasama ka na ba sa akin sa pag-uwi? Medyo napapagod na ako sa kakaligtas sa'yo. Gusto ko na magpahinga. Sinabi ko na sa'yo hindi na ako sasama eh. Bakit pa paulit-ulit ka? Wisit, ganitong napakasakit ang binti ko, pinupulikat pa ako. Lintik na yan. Wisit kasing aswang na yan eh, nabol pa ako eh. Pinatay ko na siya, kaya wala nang hahabol sa'yo. Bubuhatin na kita para hindi ka na mahirapan maglakad. Ang dami mong sugat oh. Gagamutin ko na yan sa bahay. Iuwi mo na ako sa amin, yun ang gusto ko. Kapag hindi ka pumayag at pinilit mo pa rin ang gusto mo, magpapakamatay ako. Pati na rin kung bata sa tiyan ko, papatayin ko. Yan ang wag na wag mong gagawin. Alam ko kung anong kahinaan mo, kaya makikipag-deal ako sa'yo. Papayag ako na ibigay sa'yo itong bata pagkapanganak ko. Pero iuwi mo ako sa amin. At ayaw kong makita ka pa habang buntis at tumalaki ang tiyan ko. Kapag nanganak ako, saka kita ko kontakin. Yan na ba talaga pasya mo? Oo. Kapag hindi ka pumayag, mas pipiliin kong makasan na lang ang buhay namin ng anak ko. At least, makasama kaming dalawa hanggang sa kabilang buhay. Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Pero ang kasunduan ay kasunduan ha. Kailangan mong tuparin yung sinasabi mo dahil kung hindi, pamilya mo magbabayad at sisingilin ko. Huwag mo silang idadamay dahil ako naman ang may kasalanan ng lahat eh. Kung hindi lang ako nangarap ng mataas, wala sana ako sa ganitong sitwasyon ngayon. Gustuin ko mang magsisi pero
Huli na. Ang pwede ko nalang gawin, baguhin ang buhay ko at matutong makontento sa kung anong meron ako. Nang gabing yun ay natapos ang pag-uusap namin ni Resty. Hindi ako halos nakatulog dahil hinintay ko talagang dumating ang umaga. Pagputok ng araw sa kalangitan ay may dumating na kotse sa harap ng bahay. Paglabas ko ay nakita ko si Ruben at Nanay Esther na excited na bumaba mula roon. Nagulat ako at hindi makapaniwala na nasa harapan ko sila at sinundo nila ako. Totoo ba na kayo talaga yan? Ikaw na ba talaga yan, Ruben? Nanay, ikaw ba talaga yan? Ay naku, Ruben, kamukhang kamukha mo yung aswang kagabi. Kala ko ikaw ni. Oo naman, ako to. Ang sabi mo sunduin kita dito, di ba? Nasabi ko kasi kay Nanay Esther ang plano mo, kaya nagpumilit siyang sumama. Sobra ako nag-aalala sa iyo, anak. Sasama dapat ang tatay mo pero hindi naman siya pwedeng umabsent sa trabaho. Namiss kita, Nay. Hindi ko napigilan na tumulo ang luha ko habang kayakap ko si Nanay. Si Resty naman ay nakangiting nakatingin sa amin. Ingatan niyo na lang si Aiko lalo na ang baby na nasa tiyan niya. Hindi ko dapat kailangan magpasalamat pero magpapasalamat na rin ako dahil wala kang ginawang masama sa kanya. Hindi ko yung kayang gawin sa kanya. Alam ko ang lahat. Sasabihin ko lang na hindi ako galit sa iyo. Natutuwa ako dahil inalagaan mo ang anak ko. Salamat at pinayagan mo siyang umuwi sa amin. Kung ano makakapagpaligaya kay Aiko, yun po ang ibibigay ko. Mag-ingat na lang po kayo sa biyahe. Kapag pinayagan ako ni Aiko, dadalaw-dalaw na lang po ako sa inyo. Aiko, mag-iingat ka. Ingatan mo ang sarili mo lalo na ang baby natin. Kasi mahal ko kayong dalawa. Oo, iingatan ko to. O sige na, aalis na kami. Subakay na kami sa kotse at bago umalis ay isang beses ko pang nilingon si Resty. Malungkot ang mukha nito na nakatanaw sa amin. Nakaramdam din ako ng lungkot pero pinalis ko yun sa dibdib ko. Inisip ko na lang na maswerte ako dahil nakalaya ko sa kanya. Ilang buwan ang matuling lumipas, malaki na ang tiyan ko at bilang na lang ang araw na manganganak na ako. Napapadalas na ang paghilab ng tiyan ko at sobrang likot na rin ng baby sa tiyan ko. Gusto na rin siguro niyang lumabas. Hanggang isang gabi ay bigla kong naihi. Maraming tubig ang umago sa hita ko. Naaligaga si Nanay kaya naman itinakbo na nila ako sa ospital. Ilang oras din ang itinagal bago ko inilabas ang sanggol. Bago ko nawala ng malay ay nakita ko pa na umiyak ng malakas ang anak ko habang hawak ni doktora. Nagising ako at agad kong hinanap ang anak ko ng mga oras na yun. Naalimpungatan naman si Nanay kaya tumayo ito at pinainom ako ng tubig. Nay, nasan po ang baby ko? Nasa baby's room. Bukas kapag okay ka na pwede na kayong lumabas. Inasikaso ko na rin ang mga babayaran kanina. Gusto ko pong makita at makarga ang baby ko, Nay. Ay nako, napakagwapo ng apo ko. Ay teka, sasabihan ko yung nurse para madala nila dito. Nang lumabas si Nanay ay nanatili ako nakatitig sa salamin sa pinto. Nagulat pa ako nang sumilip si Resty doon at ipinakita sa akin ang sanggol na hawak nito. Tipid itong ngumiti at saka naglakad paalis. Sumigaw ako ng malakas at biglang tumayo. Hinila ko ang swero na nakatusok sa ibabaw ng kamay ko at kahit masakit pa ang tahi ko sa pribadong parte ng katawang ko ay pinilit kong tumakbo para habulin si Resty. Kaya, nangakwa ko na akong sakot. Ngunit nanatiling bingi si Resty sa pagsigaw at pagmamakaawa ko. Bigla na lamang itong naglaho at kahit saan ako pumunta ay hindi ko na sila nakita pa. Nilapitan ako ng mga nurse at pinilit pakalmahin. Binuhat na rin nila ako pabalik sa kwarto ko. Panay ang sigaw at pagwawala ko. Kahit si Nanay ay walang naintindihan sa nangyayari. 5 taon na ang nakalipas, Kabanong, pero hanggang ngayon ay hindi ko na talaga nakita ang anak ko pati si Resty. Bumalik ako sa Aklan kung saan kami tumira, pero matagal na raw yung abandonado at walang nakatira. Lalo lang akong nawala ng pag-asa na baka hindi ko na talaga makita pa ang anak ko kahit na kailan. Nabuhay ako sa lungkot at pagdadalamhati simula nang kunin sa akin ang anak ko.
Ngayon pinipilit kong mabuhay sa araw-araw kahit na sobra akong nangungulila sa kanya. Para maging abala sa buhay, ay nagtayo ko ng maliit na pwesto. Magkatuwang kami ni nanay sa pagtitinda ng mga lutong pagkain. At dito ko na tinatapos ang aking kwento, Kabanong. Nawa ay may natutunan sa kwento ng buhay ko ang lahat ng nakikinig. Umaasa pa rin ako na isang araw ay makikita kami ng anak ko. Hanggang dito na lang at salamat sa lahat ng tagapakinig ng inyong channel. Ako nga po ulit si Aiko na nag-iiwan ng kasabihan na habang may buhay ay may pag-asa. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po. Bago po tayo magwakas ay nagpapasalamat muli ako sa lahat ng mga nakinig hanggang dulo. Kung nagustuhan niyo po ang kwento natin, kung maaari lang po sana'y pindutin niyo ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong nanonotify pag may mga bago tayong mga videos. At mag-comment at mag-like na rin po kayo. Kung medyo nabitin po kayo, kung maaari sana'y puntahan yung iba pa natin mga channel. Dalawa lang po ang iba pa nating channel ang Pamela Clamil na kung saan nagnanarita ko bilang si Lolo Pael at ako din po bilang Kabanong. Konti pa lang pang mga subscriber doon kaya sana po mag-subscribe rin kayo, mag-comment at mag-like. Ngayon, kung medyo bitin pa rin kayo, puntahan niyo po yung bagong-bagong channel natin, yung Kabanong version 2.0 kung saan may moving images na po doon. Kaya may mapapanood kayo at mapakikinggan niyo rin po yung magandang narration natin na meron na pong music and effects. O di ba mas lalong maganda? Kaya mag-subscribe na rin po kayo para makasama po kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. At para hindi po kayo mahirapan na hanapin ng mga nasabing channel, ilalagay po namin sa description o sa pin comment ang mga links ng mga nasabing videos. Hanggang sa susunod na mga kwento, wakas!